Noong una, ang napansin lang ni Liza ay ang sobre ng asukal na hindi na niya kailangang itupin ng maingat para tumagal hanggang katapusan ng linggo. Isang maliit na bagay iyon, halos kahiya-hiyang sukatin sa gitna ng mas mabibigat na pangamba na matagal nang naninirahan sa kanilang bahay, pero sanay ang kanyang mga mata sa ganoong uri ng pagbabago. Sanay siyang tumingin sa kusina at doon basahin ang lagay ng isang pamilya. Kung gaano kabigat ang buwan sa tunog ng kutsarang kumakalansing sa walang laman na lata ng gatas, kung gaano kalayo pa ang sasahurin sa dami ng bawas sa sabon, sa nipis ng mantika sa bote, sa paraan ng paghigpit niya sa tali ng sako ng bigas, na para bang pwede pang makiusap dito, na huwag munang maubos, kaya noong Martes ng umaga, habang nagtitimpla siya ng kape bago pumasok sa maliit na accounting office sa Cubao, natigilan siya sa asukal na halos kalahati pa ang laman kahit 2 araw na silang nagkakape mula roon. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka nagkamali siya ng tantiya. Ang ikalawa, baka hindi na nagkakape si Danny sa gabi. Ang ikatlo, na siyang pinakamatagal niyang hindi pinangalanan kahit tahimik nang nakatayo sa tabi ng lababo, ay baka may iba ng pinanggagalingan ng gastos ang asawa niya at may iba ring pinanggagalingan ng perang ipinambabayad doon. Hindi naman bago sa kanila ang paglihis-lihis ng pera. Sa 7 taon nilang mag-asawa, ilang beses na ring nagkaroon ng panahong tila may sariling ugali ang pera sa bahay, dumarating ng hindi inaasahan at umaalis ng hindi nagpapaalam. Pero may mga pagkawala na maingay kapag may tuition si Benji, ang 8 taong gulang nilang anak, kapag nasira ang electric fan sa kasagsagan ng Abril, kapag humingi ng tulong ang nakababatang kapatid ni Danny sa Laguna dahil nanakawan daw ng cellphone at hindi makapasok sa trabaho, at may mga pagkawala ring tahimik, iyong hindi mo mahuhuli sa isang bagsakang pagkukulang, kundi sa pagkapudpod ng araw-araw. Noong huli, mas natatakot si Liza, mas madaling magalit sa malinaw na dahilan, mas mahirap harapin ang bagay na unti-unting binabago ang ugali mo nang hindi mo namamalayan. Hindi niya agad tinanong si Danny, bumaling lang siya sa kalan, hinalo ang kape, at pinakinggan ang tunog ng gripo sa banyo, kung saan naliligo ang asawa niya. May paraan si Danny ng pagligo kapag nagmamadali malalakas, mabilis, parang may hinahabol at may paraan din siya kapag gusto niyang iwasan ang bahay, na para bang mas matagal siyang mananatili roon. Mas mahuhuli ang oras ng pag-alis, mas may karapatan siyang hindi sagutin ang anumang tanong na nakabitin sa hangin. Noong araw na iyon, nasa gitna ang bilis ng kanyang pagligo. At sa kung anong dahilan ay mas lalong hindi mapalagay si Liza. Ma, may baon po ba akong Yakult? Sigaw ni Benji mula sa sala, nakabihis na ng uniforme ngunit nakasandal pa sa mesa, tamad na tamad itali ang sapatos. Wala, tubig na lang. May orange juice sa Friday, sagot niya. Narinig niya ang sarili niya, payapa, halos magaan, at naisip na iyon marahil ang pinakamasamang natutuhan niya sa pagtitipid. Ang maging banayad habang may kinukurot ng takot sa loob. Nang lumabas si Danny mula sa banyo, nakapambahay pa at nakatapis ang tuwalya sa leeg, sumulyap ito sa mesa. May kape pa? Tanong nito. Meron, sabi niya, sa kanya lang napansing hindi nga ito nagtanong kung may asukal. Umupo si Danny, humigop at bahagyang napangiwi. Ang tabang. Konti na lang kasi, sabi ni Liza. Bibili ako mamaya, mabilis na tugon ni Danny, na waring handang-handa na ang pangungusap, at iyon ang lalong nakapagpahigpit sa likod ni Liza. Hindi naman sa hindi pwedeng siya ang bumili, dati pa nga, siya talaga ang maraming binibili, dahil pauwi na rin siyang dumadaan sa palengke. Pero may ilang linggo ng ganito si Danny biglang kusang nag-aalok sa mga gastusing napakaliit para pagtuunan, samantalang ang mas malalaking bayarin ay ipinauubaya pa rin sa kanya, na parang kusa na lamang matutuwid kapag hindi pinansin. Ang Meralco bill na dapat pinaghatian nila noong isang buwan ay siya rin ang sumalo. Ang hulog sa laptop na ginagamit ni Benji sa school projects, siya rin muna, maging ang gamot ng nanay niyang may high blood, siya ang bumili ng walang salita, kahit alam niyang padadalhan siya ng kapatid niya kinabukasan. Samantala si Danny ay may baong biglang mga maliliit na kabaitan, pandesal sa umaga, fishball kay Benji pag uwi, load sa wifi, refill ng gas. Kung minsan tuloy ay nahihiya si Liza sa pagdududa, dahil sino bang matinong asawa ang magbibilang ng asukal laban sa pandesal. Pero doon din nagmumula ang inis niya, hindi naman kasi kabaitan ang pinakaubod ng kailangan nila. Hindi pandesal ang nagpapalipas sa due date. Sahod mo ba ngayon? Tanong niya, kunwari abala sa pag-aayos ng lunchbox ni Benji. Bukas pa. Akala ko advanced, hindi natuloy, maiksi. Wala nang dagdag.
Kung dati, magsasalaysay pa si Danny ng mga maliit na detalye sa opisina, sino ang absent, aling client ang delayed, paano sila inabutan ng ulan sa site ngayon, ay tila natuto na itong mamuhay sa loob ng mga pangungusap na walang butas na mapapasukan. Minsan naisip ni Liza na baka ito ang totoong anyo ng asawa niya, at ang mga naunang taon lamang ang masyadong masalita. Minsan naman naisip niyang kabaligtaran, na ang katahimikan ang natutuhan nitong sandata. Habang inihahatid nila si Benji sa waiting shed bago sumakay sa service, napansin niyang hawak ni Danny ang cellphone nito nang mahigpit, nakabaligtad ang screen sa palad, na para bang hindi lang basta hawak kundi binabantayan. Wala sanang kakaiba roon kung hindi sa tuwing may magva-vibrate, kaagad nitong isusuksok sa bulsa, saka uusad ang panga na para bang may nginunguyang sagot. Late ka ba uli mamaya? Tanong ni Liza. Baka. Site meeting. Oo. Saan? Tumingin si Danny sa kalsada. Pasig. Hindi ito tumingin sa kanya nang sabihin iyon, at walang sapat na dahilan si Lisa para sabihing nagsisinungaling ito. Hindi siya sigurado kung dahil ba sa tono, o sa labis na pagpipigil, o sa kung anong bagay na hindi masukat ngunit malinaw na nararamdaman. Ngunit sa buong biyahe niya papuntang opisina, nakaupo sa jeep na amoy araw at lumang balat ng upuan. Dala niya ang simpleng sagot na iyon na parang batong nakalagay sa kandungan. Sa opisina, hindi naman siya maaaring magpakatanga sa sariling isip. Pagsapit ng alas 10, nakalatag na sa mesa niya ang vouchers ng 2 supplier, 3 reimbursement form, at ang payroll summary na kailangan niyang i-finalize bago magtanghali. Gusto niya ang trabaho niya hindi dahil magaan ito kundi dahil may linya-linya, may numero, may paliwanag ang pagkawala at pagdating ng pera. May debit, may credit, may kailangang pirma, may reference number, kahit nakakapagod, may ginhawang dulot ang mundo ng kwentado. Kapag may mali, hahanapin mo lang kung saan nanggaling. Hindi ito tulad ng bahay, kung saan may nawawalang 2,000 na maaaring maging pamasahe, utang, bisyo, o awa, depende sa lakas ng loob ng magpapaliwanag. Bandang tanghali, habang kumakain ng baon niyang ginisang upo at tuyo sa pantry, tumawag ang may-ari ng apartment nila. Hindi naman iyon pambihira, kung minsan ay nagpapaalala ito ng association dues o kaya'y humihingi ng kopya ng resibo. Pero nang marinig ni Liza ang boses nitong napakakalmado at napakaingat, agad siyang napatuwid. Liza, anak, gusto ko lang ipaalala na 2 buwan nang kulang ang transfer niyo sa upa. Nabitawan niya ang hawak na kutsara. 2 buwan po. Oo. Last month, kulang ng 4,000. Tapos nitong buwan, wala pang nadagdag doon. Sabi ko baka may problema lang sa bank transfer. Si Danny kasi di ba siya iyong nagpadala last time? Hindi sumagot agad si Liza. Narinig niya ang electric kettle na kusa nang namatay sa pantry, ang tawa ng isa niyang katrabaho sa dulo ng lamesa, ang plastik ng supot na pinipisil ng utility boy sa tabi ng basurahan. May mga tunog talagang mapanlinlang, nagpapatuloy ang mundo sa dati nitong lakad, kahit may isang bagay nang lumihis sa ilalim ng paa mo. Ate, babalikan ko po kayo mamaya. Sabi niya sa wakas. Check ko lang. Sige anak, hindi naman kita minamadali, kaya lang alam mo naman, may binabayaran din ako. Pagkababa ng tawag ay tumitig siya sa lunchbox na biglang tila napakalinis ng loob. Ni isang butil ng kanin ay hindi niya kayang isubo. 2 buwan. Hindi lang ito tungkol sa asukal, o sa pandesal, o sa tabang na kape. 2 buwan ibig sabihin, may sistemang umiikot na hindi niya alam. 2 buwan ibig sabihin may ginagawa si Danny tuwing sasabihin nitong na-transfer na niya, at sa loob ng 2 buwang iyon ay tinitingnan siya nitong nagbabudget, nag-a-adjust, nagkakalkula, habang alam na alam nitong may butas na lulubog din sa kanila sa bandang huli. Humingi siya ng 5 minutong break sa supervisor niyang si Mela, saka pumasok sa banyo ng opisina bitbit ang cellphone, doon niya tinawagan si Danny. Isang ring pa lang, sinagot na. Bakit? Agad nitong bungad. Mahina ang boses. Tinawagan ako ni Ate Corazon, sabi ni Liza. Kulang daw ang upa ng 2 buwan. Ilang segundong katahimikan. Hindi iyon mahaba, pero sapat para marinig niya ang pag-ayos ni Danny ng paghinga. Na-delay lang, sabi nito. Aayusin ko mamaya. Anong ibig sabihin ng na-delay lang? Liza, nasa trabaho ako. Ako rin. May napaglagyan lang ako. Napaglagyan. Ulit niya ang salita, hindi dahil hindi niya naintindihan, kundi dahil pakiramdam niya'y may insultong nakabalot dito. Babalik din. Saan mo dinala? Hindi pwede ngayon. Sa likod niya, may pumasok sa banyo at may kumatok sa isang cubicle. Lalong luminis ang pagkakaalam niyang ayaw niyang umiyak sa lugar na may salamin. Hindi pwede ngayon, o ayaw mo lang sabihin.
Pabulong niyang tanong, mamaya na, please. Pagbaba ng tawag, tumitig siya sa sariling mukha, at naisip niyang iyon pala ang hitsura ng pagpipigil kapag walang sinisigawang pangalan. Namumula lang ng kaunti ang mata, naninigas ang paligid ng bibig, at nagmumukhang mas maayos kaysa sa totoong nararamdaman. Bumalik siya sa mesa at tinapos ang payroll summary na para bang hindi kanya ang mga daliring nagtatype, habang binabalanse ang sheet. Unti-unting bumalik sa kanya ang ilang pangyayari nitong nakaraang buwan, na noon ay ipinagwalang bahala niya dahil nakakapagod ng pagdudahan ang lahat. Noong isang Sabado, umuwi si Danny ng mas maaga kaysa karaniwan at may dalang dalawang paper bag ng takeout mula sa Jollibee, paborito ni Benji. Natuwa ang bata, at siya man ay hindi napigilang ngumiti dahil bihira na iyong mangyari na hindi kailangang may espesyal na dahilan. Habang kumakain sila, tinanong niya kung may overtime pay ba. May narilis na allowance, sagot ni Danny, saka agad na ibinaling ang usapan kay Benji kung kumusta ang project sa science. Noong nakaraang linggo naman, napansin niyang wala ang lumang singsing ni Danny na minana pa nito sa ama. Nang tanungin niya kung nasaan, sinabi nitong nakalimutan lang isuot dahil lumuwag. Noong panahong iyon, hindi na siya nag-usisa dahil pagod na pagod siyang maglaba at may lagnat si Benji. Ngayon, ang maliliit na sandaling iyon ay isa-isang bumalik. Hindi bilang ebidensya na handa na niyang ipako, kundi bilang mga batong dati nasa ilalim lang ng ilog, at ngayon lumitaw dahil umurong ang tubig. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang bukas ang ilaw sa kusina, at tahimik ang bahay. Naroon si Benji, nakasubsob sa module, at si Danny naman ay nakatayo sa may lababo, naghihiwa ng sibuyas para sa adobo. Sa karaniwang araw, maaaring may bahid na paglalambing sa eksenang iyon isang asawang marunong kusang kumilos, isang gabing amoy toyo at bawang, isang anak na paminsan-minsang nagsasabi ng, "Pa, pengge tubig," pero may kakaibang ayos ang likod ni Danny, masyadong tuwid, parang alam nitong may haharapin at pinipili na lamang ang pwestong hindi agad mababasag. "May bayad na ba?" tanong ni Liza matapos ilapag ang bag sa silya. Hindi siya sumigaw, mas lalo yatang naasiwa si Danny roon. "Hindi pa," sabi nito. "Bukas." "Saan napunta?" Hindi sumagot si Danny. Ibinaba lang nito ang kutsilyo at hinugasan ang kamay. Nasa sala si Benji at naririnig nilang kumakaluskos ang papel, kaya pareho silang marunong sa paghinahon na kailangang isuot kapag may batang nasa loob ng bahay. "Pag-usapan natin mamaya," sabi ni Danny. "Hindi pwedeng mamaya lagi, Liza, ano?" Tumingin ito sa sala, saka lumapit ng kaunti. "Pautang iyon kay Jojo." Nang marinig ang pangalan ng bayaw niya, hindi galit agad ang dumating kay Liza. Pagod ang nauna, at pagkatapos ay isang matandang inis na kilalang kilala na niya. Si Jojo ang bunsong kapatid ni Danny, iyong laging may napipiling malasin sa tuwing nakakatuntong ng bahagya sa maayos na trabaho. Kung minsan nawawalan ng motorsiklo, kung minsan nasusunugan ng boarding house ang katabi at nadadamay ang gamit, kung minsan may asawang umalis, kung minsan may anak na kailangang i-enroll agad, at sa bawat kwento ay laging may huling bahagi na nagtatapos sa kung pwede bang makahiram muna. Hindi naman sa wala itong balik kahit kailan. May mga panahong nagbabayad ito ng pakonti-konti, sapat para manatiling may anyo ang pag-asang muli itong mapagbibigyan. Ang problema, hindi kailanman si Danny ang tunay na nagdurusa sa pagitan ng pagpapahiram at paghihintay. Si Lisa ang nagbabawas ng ulam, siya ang nag-adjust ng budget, siya ang humaharap sa bills na tila nagtataka kung bakit laging may ibang pamilyang dumidepende sa sweldo nilang dalawa. "Magkano?" tanong niya. "Anim. 6,000. Tumango si Danny. "Noong isang buwan. Tapos may dalawa uli ngayon. Ibabalik din." Hindi niya napansing napatawa siya hanggang marinig niya ang tunog nito sa sariling bibig, maikli, matigas, walang saya. "Ibabalik din." Gaya ng alin, noong panggamot ng nanay niya, noong pang-down sa tricycle, noong pinambayad sa utang sa lending. Nagbabayad naman siya kapag nakakaraos, at habang hindi siya nakakaraos, hinaplos ni Danny ang batok nito. Isang kilos na matagal nang alam ni Liza bilang simula ng pagtatanggol. "Kapatid ko iyon." "At tayo ano?" "Tayo rin naman." "Paano naging tayo rin? Iyong upa natin, Danny." Napakababa ng boses niya, ngunit iyon mismo ang dahilan kaya mas matalim. "Iyong upa ng bahay ng anak mo." Nakaawang tumingin ito sa sala muli. "Huwag dito." Gusto ni Liza sanang sabihing saan pa ba, saang bahagi ng kanilang buhay pwedeng ilipat ang usapang pera na hindi nadadamay ang lahat. Pero pinigilan niya ang sarili, hindi dahil napaamo siya kundi dahil ayaw niyang unang maalala ni Benji sa gabing iyon ay ang tinig ng mga magulang niyang nagtatalo habang umaalingasaw ang sibuyas sa kawali.
Nagsaing siya, naghiwa ng kamatis, naghain ng plato. Sa gitna ng hapunan, tinanong ni Benji kung pwede siyang sumama sa field trip sa susunod na buwan dahil pupunta raw sila sa museum at ocean park. Magkano? Agad na tanong ni Liza. 1,200 daw po, ma. Pero next month pa naman. Tingnan natin, sabi niya, at naramdaman niyang tiningnan siya ni Danny, pero hindi siya bumaling. Nang gabi ring iyon, pagkatapos matulog ni Benji, umupo silang mag-asawa sa gilid ng kama. Nakapatay ang ilaw at ang ilaw lamang mula sa poste, sa labas ang pumapasok sa manipis na kortina. Sa ganitong mga oras dati sila minsang nag-uusap ng mabuti, noong bagong kasal pa sila at wala pang bata, kapag ang katahimikan ay hindi kaaway kundi pabor. Ngayon, ang katahimikan ay parang lamesang may matutulis na sulok. Hindi lang si Jojo, no? Tanong ni Liza. Hindi siya tumitingin sa asawa niya. Ano pa? Wala ka bang ibang utang? Si Danny ay huminga ng malalim, at sa sandaling iyon ay alam na niyang meron. Ang hirap sa matagal na pagsasama ay hindi lamang dahil alam mo, kapag nagsisinungaling ang isang tao, mas malala na minsan ay alam mo rin ang mismong pagbuo ng pagsisinungaling sa loob niya, ang maliit na pag-ipit ng hininga. Ang pahabang katahimikang tila pumipili ng salitang hindi agad sasabog. May kaunti. Magkano ang kaunti? Liza, huwag mo namang, magkano? Tumigil ito, mga 30. Pakiramdam niya'y biglang lumayo ang dingding. Hindi ito sumabog sa loob niya sa paraang inaasahan sa mga pelikula. Walang isang malaking dagundong, walang luha agad, walang pagwawala. Ang nangyari ay parang may malamig na tubig na dahan-dahang ibinuhos mula ulo hanggang balikat, at habang bumababa, pinatigil nito ang lahat ng dapat sanay natural na reaksyon. 30,000, tanong niya, para lamang masigurado na tama ang narinig. Hindi buo, mga 28 na lang siguro. Saan? Online saka sa dalawang office mate. Para saan? Hindi agad sumagot si Danny. Sa wakas ay humarap ito sa kanya, at doon niya nakita ang hiya na matagal na nitong itinatago hindi bilang pagsisisi kundi bilang pagod sa sarili. Nadali ako sa sabong app noong una, akala ko mababawi ko rin. Tapos noong natalo, nanghiram ako para makaikot. Tapos sunod-sunod na, saglit na wala siyang masabi. Maraming beses na niyang narinig ang mga kwentong ganyan sa ibang tao, pinsan ng kaibigan, asawa ng katrabaho, kapitbahay na napilitang ibenta ang ref, at palagi niyang iniisip kung paanong naaabot ng isang tao ang puntong iyon nang hindi man lang napapansin ng mga kasama sa bahay. Ngayon, nakaupo siya sa mismong gilid ng puntong iyon at naramdaman niyang hindi pala ito isang malaking bangin na bigla mong nahuhulog, hagdan pala ito na pababa ng pababa, at habang abala kang maglaba, magbayad, maghanda ng baon. May isa palang taong tahimik na bumababa rito sa tabi mo, matagal na, mga 4 na buwan, 4. Muli niyang inulit, dahil may mga bilang na kailangan munang idikit sa dila, bago maging totoo. 4 na buwan mo akong pinapanood. Hindi kita pinapanood, ano? Danny, hindi ba? Nakikita mong nagkakalkula ako, nakikita mong pinapaurong ko iyong mga babayaran, tapos sasabihin mong hindi mo ako pinapanood. Napayo ko ito. Akala ko maaayos ko bago mo malaman, iyon lagi, hindi niya namalayang tumayo na pala siya. Iyon lagi ang iniisip ninyo na pwedeng ayusin ng hindi na ipapasa sa iba iyong bigat, pero hanggang kailan, hanggang malak tayo sa bahay. Hanggang may maningil dito, wala namang maniningil dito, sigurado ka, tahimik ito. Sino may alam, dagdag niya. Wala, kahit si Jojo, hindi lahat. Anong ibig sabihin ng hindi lahat? Alam niyang may hinahabol akong bayad, at nagpahiram ka pa sa kanya. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pagtaas sa boses ni Danny, kasi kung hindi ko siya pinahiram, saan siya pupunta? May bata siyang 2, at tayo. Hindi sigaw ang lumabas sa bibig ni Liza, kundi isang pagkapunit na hindi na niya kayang pakinisin. Tayo, Danny, wala tayong bata. Natahimik uli ang silid, sa kabilang kuwarto, umubo si Benji sa pagtulog. Kaagad na bumaba ang boses nilang pareho, na tila sila man ay natutong umayon sa tulog ng anak nilang hindi dapat ginigising ng mga kamaliang ginawa ng gising ang matatanda. Umupo si Liza sa dulo ng kama at pinisil ang sentido, hindi pa man sumasakit ang ulo niya, gusto niya ng kamay na may mapaglalaanan. Ilang sandali, narinig niya si Danny na nagsabi ng, huminto na ako, hindi siya tumingin, kailan, last week. Paano ko malalaman? Walang sagot. Noon niya unang naramdaman ang mas masakit kaysa galit, ang pagkalabo ng larawan ng taong kasama niya sa bahay. Hindi ito tungkol sa sabong app lamang o sa 30,000 utang. Tungkol ito sa katotohanang habang natutulog siya sa tabi ng lalaking ito,
May bahagi na pala rito na hindi na niya maabot, isang bahaging gumagawa ng desisyon, nanghihiram ng pera, nagsisinungaling sa upa, at pagkatapos ay umuuwi para hiwain ang sibuyas nang para bang pamilya pa rin ang sentro ng lahat. Hindi niya masabing hindi na niya kilala si Danny dahil masyadong marahas iyon at may bahagi pa rin ng mukha, ng tindig, ng pag-aalala nito kay Benji na pamilyar sa kanya. Pero hindi rin niya masabing kilala niya pa. Magkano ang pambayad natin sa apartment bukas? Tanong niya sa wakas. May makukuha akong partial sa Friday. Magkano ang hawak mo ngayon? Muli ang katahimikan. 3,000. Napapikit si Liza. Sa ilalim ng kama, sa pinakailalim ng lumang plastic organizer, kung saan nakatupi ang mga lumang resibo at photocopy ng birth certificate, may sobre siyang hindi kailanman pinag-uusapan. Hindi iyon lihim sa paraang marumi, bagaman ilang ulit na rin siyang nakonsensya sa pag-iipon doon nang hindi ipinapaalam ang buong halaga. Simula nang mag-pandemic at mawalan ng trabaho si Danny, ng halos 8 buwan, natuto siyang magtabi ng paunti-unti mula sa overtime, sa tax refund, sa mga bonus na hindi niya isinasama agad sa usapan. Hindi naman para iwan ang pamilya, ni minsan ay hindi niya inisip iyon noong una. Ang tawag niya rito sa isip ay panghawak lang, pangtabi sa panahon ng biglaang pagkasira ng washing machine o pagkakasakit ng nanay niya o araw na baka kailanganing umalis ni Benji sa private tutorial dahil kapos sila. Ngunit may mga araw, lalo nitong mga huling buwan na lumalayo si Danny sa mga tanong, na ang sobre ay nagkakaroon ng ibang bigat sa kanyang palad kapag binibilang niya ito ng mag-isa sa banyo. Hindi pa rin pang-alis, sabi niya lagi sa sarili. Panghinga lamang. Pangsiguro na kung may mangyaring hindi niya inaasahan, may isang bahagi ng buhay niya ang hindi agad babagsak. Ngayon, sa gitna ng katahimikan sa kama, alam niyang pwede niyang ilabas ang perang iyon at pansamantalang tabunan ang hiya sa may-ari ng apartment. Alam din niyang kapag ginawa niya, may isang bagay sa loob niya ang mababawasan ng higit pa sa halagang aabutin ng upa. Aayusin ko, sabi ni Danny nang hindi siya tumitingin. Huwag mo akong saluhin palagi. Napatawa siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito ay mas pagod. Hindi ba iyon ang ginagawa ko nitong mga taon? Tumayo si Danny na para bang gusto nitong humawak sa balikat niya, pero hindi itinuloy. Liza, matulog ka na. Galit ka. Hindi lang. Tumigil siya, saka idinugtong ng napakahina. Hindi ko lang alam kung saan kita ilalagay ngayon. Hindi na muling nagsalita si Danny, humiga ito sa kabilang gilid ng kama, ngunit matagal bago tuluyang humaba ang paghinga. Si Liza naman ay nanatiling nakaupo hanggang maramdaman niyang sumasakit na ang likod niya. Kinaumagahan, mas maaga siyang nagising kaysa dati, madilim pa sa labas at may manipis na ambon na kumakatok sa yero ng katabing bahay. Sa ganitong mga umaga, dati may sandali siyang gusto ang katahimikan bago gumalaw ang buong araw. Ngayon, ang unang iniisip niya ay ang sobre sa ilalim ng kama at ang katabing katawan ni Danny na nakatalikod sa kanya, tila payapang natutulog, na para bang may sariling karapatan pa rin sa pahingang hindi niya na mahanap. Dahan-dahan siyang bumangon, binuksan ang ilaw sa kusina, at nagsaing. Habang pinapanood ang tubig na unti-unting hinihigop ng bigas, inisip niyang may mga babae yatang natutong magpasya sa ganitong mga sandali habang naghuhugas ng tasa, habang nagbabalat ng bawang, habang wala pang pumapasok na boses ng ibang tao. Pero ang problema sa malalaking pasya ay bihira silang dumating na buo. Ang dumarating ay sunod-sunod na maliliit na tanong. Ilalabas ba niya ang pera? Sasabihin ba niyang meron siyang naipon? Hahayaan ba niyang isipin ni Danny na wala ng ibang sasalo? Kukwentahin ba niyang muli ang lahat ng nagastos nila para kay Jojo sa nakaraang 3 taon para maipakita na hindi ito paminsan-minsan lamang? Sasabihin ba niya sa kapatid niya, o sa biyenan niya, o mananatili bang sa loob lamang ito ng bahay? At sa lahat ng tanong, may nakasuksok na mas hindi niya mapangalanan. Sa puntong ito, sino ba talaga ang ipinagtatanggol niya ang pamilya nila, ang anak nila, ang sarili niyang hindi na muling gustong magulat sa isang tawag tungkol sa upa, o ang lumang bersyon ng asawa niyang matagal na niyang sinusubukang paniwalaan. Nang magising si Benji, nagmistulang ordinaryo ang lahat. Naghahanap ito ng medyas, nagreklamo sa pritong itlog. Sinabi nitong may spelling test sila. Si Danny naman ay kumilos na may ingat na halos nakalulungkot panoorin. Maingat ang pagkuha ng plato, maingat ang pagsasara ng pinto ng cabinet, maingat maging ang pagsabi ng ingat sa school, anak. Sa sandaling iyon, naisip ni Liza na may kakaibang kalupitan ang pagsisisi kapag dumating ng huli. Hindi nito automatikong ibinabalik ang tiwala, kundi pinapalinaw lamang ang laki ng nawala. Pagkaalis ni Benji, naiwan silang dalawa sa kusina. Umuulan pa rin.
at ang ilaw mula sa bintana ay maputla at malamig. May tatawag sa akin mamaya, sabi ni Danny. Iyong isa sa pinagkakautangan ko, baka pwedeng makahingi pa ako ng extension. Magkano ang dumo? 10 sa katapusan. At iyong iba, paunti-unti na ilang buwan. Hindi niya sinasadya na maging mapakla, ngunit hindi na rin niya ito kinontra. Sumandal si Danny sa upuan. Mukha itong mas matanda kaysa inaamin ng edad niya, hindi dahil sa buhok o balat kundi dahil may mga gabing hindi na natutulog ng buo ang isang tao at may marka iyon kahit walang eye bags. Liza, hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero alam mo kung paano itago. Tinanggap nito ang tama ng pangungusap ng hindi lumalaban. Oo, sabi nito matapos ang ilang sandali. Doon ako magaling nitong mga nakaraan. Hindi niya inaasahan ang tuwirang sagot na iyon, kaya lalo siyang nainis, na para bang may kapangyarihan pa rin si Danny na gawing mas komplikado ang dapat sanay simpleng pagkamuhi. At ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Sabihin mo, wala akong karapatang humingi. May kakayahan kang mga ilangan, pero wala kang karapatang humingi. Napabuntong hininga ito, hindi iyon ang ibig kong sabihin, iyon ang ginagawa mo, kapag hindi ka nagsasalita, humihingi ka rin. Pinipilit mo lang akong ako ang magdesisyon, para hindi mo marinig sa sariling bibig. Naibaba ni Danny ang tingin sa kamay nito. Sa ilalim ng kuko ng hintuturo ay may bahid pa ng toyo mula sa adobo kagabi. At hindi malaman ni Liza kung bakit iyon ang lalo niyang napansin, marahil dahil nakakagalit ang mga bakas ng ordinaryong buhay sa gitna ng malaking pagkukulang. May naitabi ka ba? Tanong ni Danny, hindi nakatingin. Tahimik siya, hindi dahil walang sagot kundi dahil biglang nagbago ang anyo ng hangin sa kusina. Naroon na pala sila. Sa mismong gilid ng bagay na ilang taon niyang dahan-dahang itinayo sa loob ng sariling pagod. Hindi niya sinabi kay Danny noon ang eksaktong halaga, dahil sa unay hindi naman niya nakita ang silbi ng pagbibilang ng magkasama ng perang hindi pa naman kailangang galawin. Pagkatapos, nang maging mas magulo ang gastos, may isang bahagi sa kanya ang nagsabing mas mabuting may isang sulok na hindi abot ng sinumang may biglang emergency. Hindi rin niya iyon lubusang ipinagtapat sa sarili. Ang tawag pa rin niya roon ay paghahanda, hindi pagtatago. Ngunit nang itanong ngayon ni Danny, ibang pangalan ang ibinibigay ng katahimikan. Meron, sabi niya sa wakas, napapikit si Danny. Hindi iyon ginhawa ang nakita niya kundi hiya, at sa kung anong paraan ay mas lalo siyang napagod. Magkano? Hindi importante. Para malaman ko kung hindi para sa kung. Umayos siya ng upo. Hindi mo pwedeng ituring na nakahanda na iyong pera para punan ang tinago mo. Hindi sumagot si Danny. Narinig ang patak ng ulan mula sa bubong patungo sa timba sa likod bahay. Pantay-pantay, mapilit, na para bang may oras na binibilang. Hindi ko sinasabing huwag nating galawin, dugtong ni Liza, mas mahinahon na, dahil kahit siya ay nagulat sa tigas ng unang mga salita. Ang sinasabi ko lang, hindi pwedeng parang wala lang. Hindi pwedeng ilalabas ko iyon at tapos babalik tayo sa dati. Iyong sasabihin mong aayusin mo at ako ang maghihintay. Hindi na babalik sa dati, mahina nitong sabi. Iyon nga ang kinatatakot ko, tugon niya. Matagal silang walang imik. Pagkaraan, tumayo si Liza at kumuha ng basahan para punasan ang mesa, kahit malinis naman. Minsan, ang katawan ng unang naghahanap ng gawain kapag hindi alam ng isip kung ano ang dapat maramdaman. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang yumuko si Danny at pinisil ang noo, at sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang utang, may dumaan na napakabilis na awa. Hindi awa na nagpapatawad, kundi iyong mapait na pagkaunawa na ang kaharap mo ay hindi halimaw at iyon mismo ang nagpapahirap. Mas madaling lumayo sa taong malinaw ang kasamaan. Mas nakakapagod harapin ang taong mahal mo pa rin ng kaunti sa mga kilos na dati mong minahal, ngunit unti-unti ka na ring natutong katakutan sa mga pinipili niyang ikubli. Umalis siyang mas maaga kaysa dati para pumasok, bitbit ang payong at isang isip na tila hindi mapirmi sa iisang galit. Sa jeep, natanaw niya sa bintana ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng katapat na gusali. Simpleng blusa, nakatirintas na buhok, bag na medyo kupas na ang strap. Walang makapagsasabing sa loob ng bag na iyon ay may maliit siyang notebook kung saan isinusulat ang lahat ng bayarin kada buwan, at sa pinakahuling pahina ay may numero na hindi alam ng asawa niya. Sa opisina, sinubukan niyang magtrabaho ng diretsyo. Nagawa naman niya ang ilang report, ngunit bawat pagtunog ng cellphone ay nagpapahigpit sa dibdib niya. Bandang 11:00, dumating ang text ni Ate Corazon. Anak, kamusta na? Sagot ka lang kung kailan kayo makakahabol. Tinitigan niya iyon ng matagal bago nag-reply ng, "This week po, pasensya na." Halos kasabay niyon ay nag-message si Danny,
May tatawag ako mamayang lunch. Pwede ba kitang maabutan sa labas? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, binuksan niya ang spreadsheet ng cash flow at nagkunwaring may mahalagang hinahanap. Ngunit maya-maya, habang umiikot ang mouse sa screen, malinaw na malinaw sa loob niya ang larawan ng sobre sa ilalim ng kama, ang tunog ng boses ng may-ari ng apartment, ang mukha ni Benji, nang sabihin nitong next month pa naman ang field trip, at ang tanong na hindi pa niya kayang sagutin ng buo. Kapag inilabas ba niya ang perang iyon, inililigtas niya ba ang bahay nila, o tinuturuan lamang niyang muli si Danny na may sasalo, kahit gaano kalalim ang hukay na lihim nitong hinuhukay. Kinagabihan, hindi na siya nagtanong kung matutuloy ba ang pag-uusap nilang dalawa sa labas dahil pagdating ng lunch break ay si Danny na rin ang umatras. Nagsabing may biglang kailangang tapusin sa site, at baka gabihin na naman. At sa halip na magalit ay nakaramdam si Liza ng kung anong tahimik na paghina, hindi bilang pagsuko, kundi bilang anyo ng pagod na matagal nang naghahanap ng pagkakataong maupo sa loob niya. Nang matapos ang opisina, dumaan muna siya sa bangko, hindi para mag-withdraw kundi para tumayo sa may ATM, at tingnan lamang ang balanse ng payroll account niya. Isang ugali niyang matagal nang ginagamit kapag gusto niyang alalahanin ang anyo ng mga numero bago sila tuluyang maging desisyon. Hindi niya ginalaw ang card ng ilang segundo matapos lumabas ang halaga. Sa kanya ito isinuksok pabalik sa wallet na para bang ang simpleng pagtingin ay may nailipat ng bahagi ng pera mula sa posibilidad tungo sa obligasyon. Sa jeep pauwi, nakatitig siya sa traffic sa Aurora Boulevard, sa mga taong naglalakad na may plastik na supot sa kamay, at mga mukhang wala namang palatandaan ng anumang lihim maliban sa karaniwang pagod. At naisip niya kung gaano karaming tahanan ang nakatindig sa ganitong anyo ng tahimik na pagtatakip, iyong may isang taong nagbibilang ng palihim, at isang taong umaasang maaayos ang lahat basta hindi mo nabibigkasin. Pagdating niya sa apartment, nakalock ang pinto at nasa kapitbahay si Benji, nakikipanood ng cartoons. May mensahe si Danny, late ako, wag mo nang hintayin. Inayos niya ang hapunan ng walang pagmamadali. Pinauwi si Benji para maligo. Tinulungan itong kabisaduhin ang mga salitang may silent letters sa English. Saka pinatulog ng maaga sa pangakong sa Sabado na lang sila bibili ng art paper para sa project. Nang tulog na ang bata, sa kanya hinila ang plastic organizer sa ilalim ng kama. Matagal na rin mula noong huli niyang binuksan ang sobre ng hindi para lang bilangin, kundi para isipin kung may karapatan ba siyang manatiling may sariling nakatabing halaga sa loob ng pagsasamang ang lahat dapat ay pinag-uusapan. Maingat niyang inilabas ang mga perang nakatupi ayon sa halaga, hinaplos ng bahagya ang mga lumang resibong nakasingit sa ilalim, at sa maikling sandaling iyon ay bumalik sa kanya ang bawat pinagmulan ng perang iyon. 2,000 mula sa holiday bonus na hindi niya agad isinama sa grocery ng Disyembre, 500 kada buwan mula sa overtime na madalas niyang idinadahilang kulang ang reimbursement, 3,000 mula sa padala ng ate niya na dapat sanay pangregalo niya sa sarili, ngunit hindi niya nagastos, ilang pirasong tig-100 na naipon mula sa sukli, at sa hindi pagbili ng kung ano-anong matagal na niyang gustong palitan. Hindi ito malaking yaman, sapat lamang para maipagpaliban ang kahihiyan, hindi para ayusin ang buong gusot. Gayunman, sa paningin niya, hindi lamang halaga ang laman ng sobre kundi mga buwan ng pag-urong ng sariling pagnanasa, mga beses na nagpanggap siyang hindi naman kailangang bumili ng bagong sandals. Mga gabing pinili niyang huwag magpa-deliver ng pagkain kahit wala na siyang lakas magluto. Nang marinig niyang bumukas ang susi sa pinto, mabilis niyang naibalik ang pera sa sobre at naitulak ang organizer palalim sa ilalim ng kama. Pumasok si Danny na amoy usok at ambon, halatang hindi diretso mula sa site kundi galing sa mahaba-habang biyahe o pagtigil-tigil kung saan. Gising ka pa, sabi nito. Oo, kumain ka na. Tumango siya. May itinira ako. Kumilos si Danny sa kusina ng may labis na ingat, tulad ng mga nagdaang araw, at pinanood siya ni Liza mula sa kama habang nagpapalit ito ng damit at saka nagsandok ng kanin. Hindi na sila nag-usap tungkol sa utang. Sa halip ay tinanong lamang niya kung kumain na si Benji, kung natuyo ba ang labahin, kung bukas ba ay maaga ang pasok nito. May sandaling gusto niyang isipin na marahil ito ang anyo ng pagsisikap ni Danny, na hindi lahat ng pagbabagong nagsisimula sa pagsisisi ay agad may tamang mga salita, pero nang maalala niyang 2 buwang upa ang nakabitin at may 10,000 duo sa katapusan, hindi niya nagawang gawing sapat ang simpleng paghinahon. Kinabukasan, bago siya umalis para pumasok, sinabi niyang dadaan siya sa bangko pagkatapos ng trabaho. Hindi siya tumingin kay Danny habang sinasabi iyon, para sa upa. Tanong nito,
Bahagi, Liza. Sa paraan ng pagkasabi nito sa pangalan niya, naroroon ang hiya, pasasalamat, at isang uri ng pagkapit na matagal na niyang kinatatakutang maramdaman, dahil alam niyang kasunod noon ay ang pag-aakalang kaya pa niyang magbuhat. Huwag mo munang lagyan ng ibig sabihin, putol niya. Magbabayad lang tayo, ng gabing iyon. Dumiretso siya sa bangko at nag-withdraw ng sapat para mahabol ang kulang sa apartment at may kaunti pang maiiwan para sa susunod na linggo. Hindi niya ginalaw ang lahat ng nasa sobre, sadyang hindi niya magawang ubusin, para bang may bahaging naninindigan sa loob niya na kapag nawala ang pinakahuling reserba, ay may mawawala ring pader sa pagitan niya at ng lubusang pagguho. Nagkita sila ni Danny sa tapat ng convenience store malapit sa apartment, isang lugar na karaniwan nilang pinagdadaanan lamang ngunit ng gabing iyon ay naging tila mas makitid sa pagitan nila. Iniabot niya ang envelope na may lamang pera at listahan ng eksaktong hahatiin, para sa 2 buwang kulang sa upa, para sa internet na malapit ng maputol, para sa baon ni Benji sa susunod na linggo. Huwag mo itong hahaluan ng iba, sabi niya. Walang si Jojo, walang pangako sa iba, wala munang utang na awa. Oo, sagot ni Danny, at tinitigan lamang ang sobre na parang mas mabigat iyon kaysa nararapat sa papel. Naintindihan mo? Dagdag niya. Oo, sabihin mo ng buo. Nag-angat ito ng tingin. Walang iba. Upa, internet, baon ni Benji. Tumango si Liza. Dapat sana'y gumaan ang pakiramdam niya dahil sa unang pagkakataon matapos ang tawag ni Ate Corazon ay may konkretong kilos na nagawa, ngunit ang dumating ay kabaligtaran. Habang naglalakad sila pauwi sa ilalim ng ilaw na dilaw ng poste, lalong luminaw sa kanya na magkaiba ang pagbabayad at ang pag-ayos. Ang una ay pwedeng gawin sa isang gabi. Ang ikalawa ay hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa sumunod na mga araw, naging mas maingat si Danny sa lahat. May notebook itong biglang inilabas at doon isinusulat ang mga bayarin, ang mga due date, ang perang hawak at perang parating. Pinakita pa nito kay Liza ang pangalan ng mga pinagkakautangan, magkano ang kay office mate na si Marvin, magkano ang kay Celso, magkano ang natitira sa online loan. Hindi siya sigurado kung kusang loob ba iyon o dahil naramdaman nitong kailangan na ngayong may nakasulat. Pero tinanggap niya ang listahan at tiningnan isa-isa na waring hindi listahan ng utang kundi bagong mukha ng pagsasama nilang kailangang aralin. May bahaging gumaan dahil sa wakas ay may anyo ang gulo. May bahagi ring lalong nanikip dahil bawat numerong nakikita niya ay katumbas ng buwan ng pagbawi. Kaya ito, sabi ni Danny isang gabi habang binubura at isinusulat muli ang projected schedule sa notebook. Kung hindi lang tayo, hindi nito natapos ang pangungusap, ngunit alam na niya ang gustong sabihin, kung hindi lang sila magpapadala sa ibang gastusin, kung hindi lang sasablay, kung hindi lang may biglang mangyari. Huwag mong gawing tayo agad, sabi niya, tahimik ngunit malinaw. Napatigil si Danny, hindi dahil mag-asawa tayo, pareho na agad ang ginawa. Hindi ito sumagot. Ilang sandali, sinabi nitong, tama ka. Ngunit maging ang pagtanggap na iyon ay hindi naghatid ng ginhawa. Minsan, ang pinakamatinong sagot ang pinakamasakit pakinggan. Dahil wala kang malabanan. Sa bahay, nagsimula ring mapansin ni Benji ang pagbabago, hindi sa anyo ng sigawan kundi sa sobrang kabaitan nilang dalawa sa isa't isa, kapag naroon siya. Bakit po kayo parang mabait masyado? Tanong nito minsang Sabado, habang nag-aalmusal sila ng tuyo at itlog. Nagkatinginan sina Liza at Danny. Ano bang gusto mo? Mag-away kami, biro ni Danny. Natawa si Benji at nagkibit balikat. Hindi, parang weird lang. Napangiti si Liza, ngunit nang tumalikod ang bata para kumuha ng tubig, bigla siyang tinamaan ng lungkot sa paraan ng bata ng pagsukat sa kapaligiran. Kahit hindi sinasabi, may mga bagay palang napupulot ang anak nila mula sa pagitan ng mga salita. Noong Sabado ring iyon, dumating si Jojo nang walang pasabi. Hindi ito ang unang beses na sumulpot itong bitbit ang helmet at pagod na mukha, ngunit iba ang epekto sa tiyan ni Lisa nang marinig ang katok at makita ang biyena niyang wala roon, ang maliit nilang sala, ang lumang mesa, at ang kapatid ng asawa niyang may ugaling pumasok na parang laging may dalang dahilan. Kuya, nandito ka pala, sabi nito kay Danny, saka sumulyap kay Liza at ngumiti ng alanganin. Ate! Hindi niya mapigilang pansinin kung paano agad nag-iba ang tindig ni Danny, hindi naman pagtatanggol, hindi rin lubos na kaba, kundi yaong anyong namamagitan ang isang lalaki sa dalawang buhay na parehong humihila sa kanya. May kailangan ka? Tuwirang tanong ni Liza bago pa ito tuluyang makaupo. Nasilaw si Jojo sa tapat na pagputol. Wala naman. Dadaan lang sana. May papakisuyo sana kay kuya. Si Danny ang sumagot. Ano iyon?
Iyong sa school ng bunso, may kulang lang na bayad. Babalik ko rin sa isang cutoff, sabi ko nga kay Marites magagawan ko ng paraan. Tahimik ang buong sala. Sa gilid, abala si Benji sa pagguhit, ngunit alam ni Liza na nakikinig ito sa paraan ng bata na hindi tumitingin pero tumitigil ang lapis tuwing may maling timpla ang boses ng matatanda. Wala, sabi ni Danny. Hindi malakas, ngunit malinaw. Napatingin si Liza sa asawa niya. Napakurap si Jojo, na para bang hindi agad naabot ng isip niya ang sagot. Kahit tulang muna, wala. Kuya, saglit lang naman. Naiipit lang talaga ako, wala akong maibibigay. Sa unang tingin, dapat sana'y nakadama si Liza ng kapanatagan. Ito ang hinihintay niyang hangganan, ang simpleng pagtanggi na matagal na niyang gustong marinig. Ngunit kasabay noon ay may hindi rin maipaliwanag na kirot. Marahil dahil nakita niya sa mukha ni Jojo hindi lamang ang pagkaabala, kundi ang kahihiyan ng isang taong sanay ng may kapatid na sasalo at ngayoy unang beses tinanggihan sa harap ng ibang tao. Hindi siya nahabag sa paraang magpapahiram, ngunit napatunayan sa kanya ang mas mahirap tanggapin kapag sa wakas ay itinayo mo ang pader na matagal mong hinihingi, hindi lamang ang masasamang loob ang nasasaktan, kundi pati ang mga relasyong matagal nang nabuo sa maling sandalan. May problema rin kami, sabi ni Danny, at tila mabigat para sa kanya ang bawat salita. Hindi ko na kaya. Tumawa si Jojo ng maikli, iyong tawang ginagamit ng mga lalaking ayaw magmukhang napahiya. Sige, kuya. Gets ko. Pero hindi nito matingnan ng diretsyo si Danny nang sabihin iyon. Tumayo ito makalipas ang ilang minuto, nagpaalam kay Benji, nagpasalamat sa tubig na hindi naman nito naubos, at umalis na tila mas maliit ang katawan kaysa pagpasok. Matapos maisara ang pinto, walang nagsalita agad. Si Benji ang unang bumasag ng katahimikan. Ba't pusad si Tito Jojo? May iniisip lang, sabi ni Liza. Parang ikaw ma? Dagdag ng bata, walang mali siya. Hindi siya nakasagot kaagad. Mag-drawing ka muna, sabi niya. Nang mag-isa na sila sa kusina ni Danny pagkatapos kumain, sa kanya sinabi, salamat. Nakasandal si Danny sa lababo, hawak ang basang plato. Dapat noon ko pa ginawa, oo. Hindi niya ito pinalambot, tumango lang si Danny, at sa unang pagkakataon ay naisip ni Liza na marahil iyon ang pinakaayos na pwede nilang gawin sa sandaling iyon ang huwag takpan ng kabaitan ang pagkukulang. Sa mga sumunod na linggo, hindi naman himala ang nangyari. Hindi biglang lumiit ang utang, hindi biglang bumalik ang dating lambing, ngunit may maliliit na pagbabago na mahirap tawaging paghilom at imposible ring ituring na wala. Si Danny ay hindi na nagtatago ng cellphone kapag may tumatawag. Sa halip, sinasagot nito sa harap niya, kahit kitang-kita ang hiya sa boses kapag humihingi ng palugit. 2 beses niyang narinig itong magsabi sa kausap, babayaran ko, pero hindi ako mangangako ng petsa na hindi ko kayang tuparin. Sa unang beses, halos hindi siya naniwala. Sa ikalawa, may munting paggalang na gumalaw sa loob niya, kasabay ng agarang pagpigil sa sariling huwag gawing sobra ang ibig sabihin ng isang tama kung napakaraming mali ang pinanggalingan nito. Siya naman ay nagsimulang magsulat sa hiwalay na notebook, hindi ng mga due date kundi ng nararamdaman niyang hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Minsan isang pangungusap lang, hindi ako galit buong araw, pero pagdating ng gabi bumabalik, minsan tanong, kapag tumigil ba akong sumalo, ako ba ang sisira o siya na ang sumira noon pa? Minsan simpleng tala, hindi ko inilabas ang natitirang laman ng sobre ngayon, hindi niya ipinapakita ang notebook kay Danny. Hindi rin niya ito itinuturing na armas. Para lamang itong maliit na lugar sa loob ng araw kung saan pwedeng maging eksakto ang gulo. Minsan, habang natutulog si Benji sa pagitan nilang mag-asawa, dahil na naginip ng masama, gising si Liza at nakatitig sa kisame. Naroon ang braso ni Danny, nakatiklop ng hindi sinasadyang nakadikit ng bahagya sa paa niya. At sa simpleng haplos na iyon ay biglang nagbalikan ang mga panahong hindi pa ganito kabigat, ang pagsukat niya sa bawat kilos nito, ang unang apartment nilang mas maliit pa rito. Ang mga gabing naghahati sila sa isang chick enjoy at masaya ng may extra gravy, ang panahon na ang kakulangan ay hindi pa insulto kundi bagay na pareho nilang pinagtatawanan habang sabay na nanghihigpit ng sinturon. Hindi naman maganda ang maging mahirap noon, pero may pagkakapantay ang hirap na iyon. Ngayon, ang hirap ay may halong pagtatago, at iyon ang hindi niya malaman kung paano papatawarin kahit hindi pa man siya handang gamitin ang salitang iyon. Isang hapon, tumawag ang advisor ni Benji para ipaalala ang bayad sa field trip. Ma, sasama po ba ako? Tanong ng bata pag-uwi, tinatanggal ang sapatos sa may pinto. Napatingin siya kay Danny.
na noon ay nagkukumpuni ng sirang doorknob gamit ang maliit na distornilyador. Sasama ka, sabi niya bago pa ito makasagot. Talaga? Oo. Basta alagaan mo sarili mo at huwag mawawala sa teacher. Natuwa si Benji at tumalon-talon papuntang kwarto, at naramdaman ni Lisa ang tingin ni Danny sa kanya. Hindi siya lumingon. Maya-maya, narinig niya itong magsabi ng mababa, "Salamat. Para sa anak ko iyon," sagot niya. Hindi siya sigurado kung masyado bang matalim ang tinig niya, ngunit hindi na rin niya binawi. Nang gabing iyon, habang nagbibilang ng natitirang pera para sa linggo, sinabi ni Danny na bawas-bawasan na iyong kay Marvin. Baka sa susunod na buwan, makakahinga na tayo ng kaunti. Huwag mong unahan, sabi niya. Hindi pa. Oo. Minsan ay gusto niyang irapan ang bawat oo nito, dahil pakiramdam niya'y napakadaling maging masunurin matapos mong guluhin ang lahat. Ngunit may mga gabing naririnig niya sa simpleng pagsagot na iyon ang hirap ng isang lalaking dating sanay magdesisyon, nang hindi nag-uulat at ngayoy kailangang matutong magsalita kahit nakakabawas sa yabang. Hindi siya naawa, hindi pa. Pero nakita niya ang hirap at sapat na iyong makasira sa payak na galit na minsan sanay mas madaling dalhin. Sa huling linggo ng buwan, nagtalo sila hindi dahil sa utang kundi sa mas maliit na bagay. Bumili si Danny ng bagong rubber shoes kay Benji dahil sira na raw ang luma, hindi naman kailangan agad, pwede pang tahiin pansamantala, at iyon ang sinabi ni Lisa nang makita ang resibo. Sale naman, sabi ni Danny, kailangan na niya. Kailangan din natin ng cash buffer. Hindi ko pwedeng hayaang pumasok siyang sira ang sapatos. Ilang araw na lang ang hintayin. Liza, anak natin iyan. At itong buong bahay na binubuhat natin, kaninong bahay ba iyan? Napahinto sila pareho sa tunog ng sariling boses. Nasa banyo si Benji noon at maririnig ang pagbuhos ng tubig, ngunit pareho silang tumahimik. Ang argumento ay maliit kung ikukumpara sa nauna, ngunit marahil dahil maliit ay mas totoo ang pangamba. Kahit sa pagharap sa simpleng desisyon, hindi pa rin sila nakakatapak sa iisang lupa. Maya-maya, si Danny ang unang umurong. Mali ako na hindi sinabi agad, hindi lang sinabi, sagot niya, hindi mo ako sinama. Hindi na ito lumaban. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, nilapitan siya nito sa may lamesa, at ibinaba ang wallet sa harap niya. Ikaw muna humawak, sabi nito. Napatingin siya rito. Hindi ko kailangan ng palabas. Hindi palabas. Binuksan ni Danny ang wallet at inilabas ang natitira nitong cash, mga resibo, ATM card, at isang lumang photo booth nilang tatlo na kupas na ang gilid. Hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala. Ito lang alam kong gawin na hindi salita. Hindi niya agad ginalaw ang mga gamit. Sa totoo lang, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Sa halip ay may lungkot na kumurot, dahil ang simpleng pag-abot ng wallet ay tila pag-amin din na hindi na kayang pagtiwalaan ang sarili ng walang bantay. At kahit siya ang matagal nang humihiling ng pananagutan, iba pa rin palang makita itong ibinibigay sa anyong halos kahawig ng pagsuko. Hindi ito sagot, sabi niya, alam ko. At hindi ito kabayaran. Alam ko rin. Matagal niyang tiningnan ang wallet. Sa kanya lamang itinabi sa gilid ng mesa nang hindi kinukuha ang cash. Dito lang muna, sabi niya, para makita ko. Tumango si Danny. Sa gabing iyon, hindi sila nagkalayo sa kama, gaya ng mga unang araw matapos mabunyag ang utang. Hindi rin sila naglapit, nananatili ang pagitan na sapat para ipaalala ang lahat, ngunit hindi na kasing lalim ng dati. Sa dilim, narinig niya si Danny na nagsabi, halos kapirasong hangin lamang. Hindi ko na alam minsan kung humihingi pa ba ako ng pagkakataon o nagaantay na lang akong ikaw ang magsabing ubos na. Hindi siya sumagot agad. Sa kisame, may manipis na guhit ng ilaw mula sa kalye, at sa tabi ng paa niya ay ang init ng kumot na bahagyang gumalaw nang huminga si Benji sa kabilang kwarto. Hindi ko rin alam, sabi niya sa wakas. Totoo iyon, at marahil iyon ang pinakamatapat na naibigay niya sa kanya sa loob ng maraming linggo. Dahil sa kabila ng lahat ng listahan, notebook, bayad sa upa, pagtanggi kay Jojo, at pagbubukas ng wallet sa ibabaw ng lamesa, may isang bagay pa ring hindi maikakahon ni Liza. Ang unti-unting pagkakaunawang maaaring magsikap ang isang tao ng totoo, at maaari ring manatiling hindi pa sapat iyon sa taong iniwan niyang mag-isa sa dilim ng 4 na buwan. At habang nakahiga siyang nakadilat, alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang bigat ng pasyang kailangan niyang harapin. Dahil ang mas tahimik na tanong na tumitibok sa ilalim ng lahat, ay hindi na lamang kung mababayaran ba nila ang mga utang, kundi kung ilang anyo ng pagtitiis ang kaya pang tawagin niyang pagligtas, bago ito tuluyang maging ibang pangalan na hindi na niya kayang tanggapin. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya inilipat ang wallet ni Danny mula sa gilid ng mesa,
kahit ilang beses itong nalaglag sa isip niya na itabi na lamang sa drawer upang hindi maging parang exhibit ng pagkakasala sa gitna ng bahay. Nanatili iyon doon sa tabi ng lalagyan ng toyo at ng maliit na plastik na florera na binili nila noon sa Divisoria, at sa tuwing dumaraan si Liza, hindi niya maiwasang sumulyap. Hindi niya binubuksan palagi, hindi rin niya kinukuha ang cash na nasa loob. Ngunit ang simpleng pagkaroon noon sa harap ng mata ay may kakaibang epekto sa loob niya. Hindi ginhawa, hindi tagumpay, kundi isang mapait na paalala na ang kapangyarihang matagal niyang hinihiling ay iba palang bagay kapag hawak mo na. Sa imahinasyon niya noon, kapag dumating ang araw na walang maililihim si Danny, liliwanag ang lahat, mas magiging tuwid ang mga desisyon, at baka sakaling humupa ang kaba. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran, mas luminaw nga ang mga bilang, mas nakalatag ang mga due date, mas maraming paliwanag sa bawat labas-pasok ng pera, pero ang hindi niya malaman ay kung saan niya ilalagay ang bagong tungkuling iyon sa loob ng sarili. Hindi naman niya ginustong maging tagabantay. Ang gusto niya noon ay maging kapantay. Ngunit dahil matagal nang nadurog ang unang anyo ng pagkapantay, ito ang natira, isang mesa na may wallet sa gitna, at isang asawang kailangang magpaalam bago gumastos ng 300 para sa gasolina. May mga gabi na iniisip niyang ito, na marahil ang makatarungan. May mga umaga namang habang nagtatali siya ng buhok sa harap ng salamin, biglang pumapasok sa isip niya na may pagkakapinsala ring dulot ang araw-araw na pagharap sa isang taong kailangan mo ng bantayan para hindi kayo muling malubog. Hindi niya masabi kung alin ang mas mabigat, ang dating panahong marami siyang hindi alam, o ang ngayoy marami siyang alam ngunit hindi pa rin panatag. Sa opisina, nagsimula siyang gumawa ng mas mahigpit na talaan sa notebook niya. Hindi lang bills at allowance, kundi petsa ng bawat hulog, utang na nabawasan, perang inilabas mula sa sobre, perang hindi niya inilabas. Bawat numero ay parang maliit na pagtatangkang pigilan ang hinaharap na dumating ng biglaan. Alam niyang hindi naman ito mababago ang nangyari, pero may ginhawang halos nakakahiya sa paglalagay ng guhit at kolum sa bagay na noong una ay sumabog sa buhay nila nang walang anyo. Minsan, habang inuulit niya ang amount sa calculator, natanong ni Mela kung may sideline ba siyang bookkeeping sa labas. Napangiti lang siya at sinabing nahilig lang siyang maglista, hindi na niya ipinaliwanag pa. Ang totoo, natatakot siyang kapag binigkas niya ng malakas ang dahilan ng sobrang pagkapit niya sa mga numero, magiging mas tunay ang lahat. Sa bahay, naging mas maingat si Danny sa paraang halos nakapapagod panoorin. Hindi na ito basta bumibili ng anumang wala sa listahan. Kapag may nag-text, inilalapag nito ang cellphone na nakaharap sa mesa. Kapag may overtime, inuuwi nito ang resibo ng pamasahe. Kapag may nagkulang sa budget, siya na mismo ang unang naglalatag ng mga posibleng putulin. Pwedeng bawasan muna ang load, sa susunod na cut-off na lang bumili ng bagong unan. Pwede namang ipagpaliban ang handa sa simpleng birthday ng pamangkin sa Laguna. Minsan, nararamdaman ni Liza na dapat siyang matuwa sa lahat ng ito. Minsan naman, habang pinapakinggan si Danny na nagsasalita ng maingat na maingat tungkol sa 100 o 200, bigla siyang dinadapuan ng galit na hindi niya agad mailagay sa tamang pangalan. Marahil dahil ang disiplina na ngayon lamang dumating, ay hindi niya mapaghiwalay sa kaalamang pwede palang gawin ito noon pa. Isang linggo ng hapon, habang natutulog si Benji, pagkatapos mapagod sa pagguhit para sa school project, naupo silang dalawa sa sala na walang telebisyon at walang bentilador na nakahay para makatipid sa kuryente. Mainit ang hangin at malagkit ang balat, ngunit may isang uri ng katahimikan ang hapon na iyon na hindi lubusang masama. Nakatingin si Danny sa notebook ng bayarin, si Liza na may nagtitiklop ng mga bagong laba. "Nasend ko na kay Marvin iyong kalahati," sabi ni Danny nang hindi siya tinitingnan. Tapos si Celso, pumayag na next cutoff na lang ang susunod. Iyong online loan, kapag nasunod ito, matatapos in 2 months. Tumango siya. Dati, ganitong mga pangungusap ang gusto niyang marinig, konkretong progreso, hindi pangakong malabo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may pumasok sa isip niyang kakaiba, at bahagyang ikinahiya niya, paano kung matapos nga? Paano kung mabawasan ng mabawasan ang utang at dumating ang araw na wala ng notebook sa mesa, wala ng resibo sa wallet, wala ng dahilan para manatiling hiwalay sa loob niya ang tiwala at pag-iingat, handa ba siyang bumalik sa kung anuman ang dati? At kung hindi, ano ba ang ibig sabihin noon? Hindi niya agad sinagot ang sarili. Sa halip, tiniklop niya ng maayos ang maliit na t-shirt ni Benji. "May iniisip ka," sabi ni Danny pagkaraan. "Lagi naman." "Tungkol saan?" Tiningnan niya ang nakapatong na wallet sa mesa, saka ang notebook.
Hindi ko alam kung ano ang itsura ng maayos mula rito. Matagal bago sumagot si Danny. Hindi ko rin. Inaasahan marahil niyang mahahawi ng ganitong uri ng katapatan ang pagitan nilang dalawa, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang ginawa nito ay ilagay lamang sa iisang silid ang dalawang taong parehong walang mapa. Hindi iyon wala, ngunit hindi rin sapat. Sa sumunod na linggo, dumating ang araw ng field trip ni Benji. Nagising itong mas maaga kaysa karaniwan, halatang sabik. Paulit-ulit na chine-check ang maliit na backpack at ang baong crackers na inihanda ni Liza. Pinakuluan niya ang hotdog ng hindi gaanong nagmamadali, pinunasan ang sapatos nitong bago, at pinakinggan ang walang humpay na kwento ng bata tungkol sa mga isda raw na makikita nila, at sa museum na may dinosaur bones. Kahit ilang beses na itong naulit mula pa noong nagbayad sila. Habang inaayos niya ang kwelyo ng polo ni Benji, napansin niyang may ilang segundo siyang nakalimot. Hindi sa utang, hindi sa notebook, hindi sa wallet, kundi simpleng sa aga at sa amoy ng plansa at sa siglang humahalo sa boses ng anak. Napakasaglit lamang ng pahingang iyon, ngunit sapat para maramdaman niya kung gaano siya kapagod sa mga nakaraang linggo. Nang umalis ang service, kumaway si Benji mula sa bintana, at pagkasara ng gate ay huminga ng malalim si Liza, na para bang may pinakawalang hangin na matagal din niyang hawak. Masaya siya, sabi ni Danny sa likod niya. Oo, salamat ulit. Huwag mo nang ulit-ulitin, hindi kasi ako sanay na may binibigay ka na hindi kita dapat pasalamatan. Napalingon siya, hindi galit ang unang naramdaman niya sa sinabi nito kundi pagod, kasunod ang maliit na inis na tila galing sa mas malalim na lugar. Iyan ang problema, sabi niya, hindi dapat ganyan kaayos pakinggan, hindi pabor sa'yo ang ginawa ko. Bahay nating iyon, anak nating iyon. Napayuko si Danny, alam ko. Hindi mo talaga alam minsan, dagdag niya, mas mahina. At ako rin, hindi ko na alam minsan kung gusto ko bang maintindihan mo o gusto ko lang maalala mong nasaktan ako. Nag-angat ito ng tingin sa kanya, ngunit wala itong sinabi. Marahil dahil sa unang pagkakataon ay wala itong maiaalok na anumang sagot na hindi magmumukhang pangunguna sa sakit na hindi naman kanya ang dalang laki. Nang araw ding iyon sa opisina, habang tahimik ang pantry at halos lahat ay nasa kani-kaniyang mesa, binuksan ni Liza ang notebook niya at nagsulat ng isang tanong na matagal nang umiikot sa isip niya, ngunit hindi niya pa inilalagay sa papel. Kapag ba hindi na ako galit, ibig sabihin, handa na akong magtiwala ulit. Pagkatapos ay matagal niyang tinitigan ang pangungusap hanggang magmukha itong gawa-gawang problema lamang, isang bagay na maaaring pag-usapan ng mga taong may sapat na oras upang himayin ang damdamin. Ngunit alam niyang hindi iyon ganoon, sa totoo, madalas ay hindi siya galit sa buong araw. Madalas, abala lang siya. Ang mahirap ay ang mga sandaling biglang may sumisiksik na alaala ang tawag ni Ate Corazon, ang salitang napaglagyan, ang pag-amin ni Danny sa sabong app at sa loob ng ilang segundo ay para bang muling bumabalik ang lahat sa unang banggaan. Hindi tuloy niya malaman kung ang tiwala ba ay isang damdaming unti-unting tumutubo o isang pasyang pinipilit mong ulitin kahit hindi pa sumusunod ang loob. Ilang araw makalipas, may maliit na pangyayari na hindi naman dapat lumaki, ngunit lumaki sa loob niya. Umuwi si Danny ng medyo late at may dalang isang supot ng pandesal at palaman. Hindi iyon mahal, at sa ibang panahon baka natuwa pa siya. Ngunit habang nag-aayos siya ng pinagkainan, napansin niyang may resibo sa bulsa ng polo nito na naiwan sa silya. Hindi niya sana iyon bubuksan, ngunit nahulog sa sahig at natanaw niyang galing iyon sa isang tindahan ng cellphone accessories. ₱700 para sa second-hand earbuds. Nang tanungin niya si Danny, sumagot itong may halong pagtatanggol kaagad, bago pa man siya makabuo ng buong pangungusap. Kailangan ko sa site, sira na yung luma. Bakit hindi mo sinabi? Maliit lang naman, maliit. Inulit niya iyon na para bang may ibang kahulugan ang salita kapag binalik sa nagsabi. Bawat maliit na hindi mo sinasabi, iyan ang bumubuo sa lahat ng malaki. Hindi naman ito gaya noon. Paano mo nasisiguro? Ako ba ang makakakita kung kailan dapat kabahan at kailan hindi? Sa pagkakataong iyon, hindi siya sumigaw, hindi rin si Danny. Ngunit lumamig ang buong bahay sa paraang naramdaman maging ni Benji, na biglang tumahimik sa pagmemeryenda at nagkunwaring abala sa school worksheets. Nang makapasok ito sa kwarto para magbihis pambahay, saka sinabi ni Danny, hindi ko alam kung hanggang saan ako kailangang magpaalam para maniwala kang wala nang tinatago. Tinawanan siya ni Liza. Hindi sa pangungutya kundi sa pagkapagod na halos nauubos na ang sariling paliwanag, hindi iyan listahan na maibibigay ko sa'yo. Kung alam ko ang sagot, baka hindi ako ganito. Magdamag siyang hindi nakatulog ng maayos, hindi dahil sa earbuds,
Alam niyang hindi iyon ang tunay na usapin. Ang tunay ay ang mabilis na pagbabalik ng takot sa isang maliit na bitak. Ganoon pala kaselan ang lahat. Sapat na ang isang ₱700 hindi na ipaalam upang maramdaman niyang muli ang unang araw ng pagkadulas ng lupa sa ilalim ng paa. Kinabukasan, habang namamalengke, napahinto siya sa tapat ng tindahan ng mga murang school supplies at mga pitakang gawa sa sintetikong balat. Tiningnan niya ang mga wallet na nakasabit, magkakapareho ang hugis, magkakaiba lamang ng kulay. Bigla niyang naisip ang wallet ni Danny sa mesa, at ang sa sarili niyang wallet na payat dahil hiwalay ang malaking bahagi ng pera sa sobre. Sa napakaliit at katawa-tawang paraan, tila doon niya nakita ang anyo ng kanilang pagsasama nitong mga buwan, dalawang sisidlan ng parehong layunin ngunit may magkaibang laman, magkaibang antas ng lihim, magkaibang uri ng bantay. Nang gabing iyon, hindi niya inantay na maupo si Danny para mag-usap. Habang nagluluto siya ng ginisang sardinas, nalalagyan sana ng sayote upang dumami, sinabi niyang, ililipat ko na ang wallet mo. Napatigil si Danny sa paghihiwa ng sibuyas. Saan? Sa'yo. Hindi agad ito gumalaw. Ayaw mo na bang hawakan? Hindi naman iyan ang punto. Hininaan niya ang apoy. Pagod na ako sa pakiramdam na ako ang bantay ng bawat kilos mo. Hindi ko hiningi ito, kailangan noon, oo, pero kapag masyado nang tumagal, para na akong nakatira sa trabaho, hindi sa bahay. Hindi sumagot si Danny, naririnig lamang ang mahinang kulo ng sardinas at ang electric fan na nanginginig ang paa sa isang sulok. Hindi ibig sabihin nito na okay na, dagdag niya. At hindi ibig sabihin nito na buo na ulit ang tiwala. Ang ibig lang sabihin, hindi ko kayang araw-araw iyong wallet sa gitna ng mesa at isipin na iyan ang paraan para gumana tayo. Paano kung magkamali ako ulit? Tanong ni Danny. At may kung anong tuwid sa boses nito, na ikinagulat niya, hindi pagtatanggol. Hindi pagmamakaawa. Isang uri ng tanong na hindi niya alam kung para sa kanya ba o para sa sarili nitong matagal ding hindi mapagkatiwalaan. Tiningnan niya ito. Magkakamali ka naman talaga ulit sa kung anong paraan. Ako rin, hindi lang pwedeng pareho pa rin ang kasinungalingan. At kung hindi ko mapansin na nagsisimula na naman, hindi ko trabaho na mapansin para sa'yo. Pagkasabi niya niyon ay may kumirot sa dibdib niya. Dahil alam niyang iyon ang pinakatotoong bagay na nasabi niya sa loob ng maraming linggo, hindi niya kayang maging alarma ng ibang tao. Hindi niya kayang maging bantay sa pinto ng bisyong hindi naman sa kanya nagsimula. Maaaring tumulong siya sa pagbabayad, maaari siyang magdesisyon tungkol sa budget, maaari siyang manatili, maaari rin siyang mapagod, ngunit may hangganan ang anumang uri ng pagligtas. Hindi niya agad ginaanan ang sinabi. Hinayaan niyang manatili iyon sa kusina kasama ng amoy ng sibuyas at sardinas. Pagkaraan ng ilang sandali, si Danny ang unang tumango. Hindi mukhang nasaktan ang mukha nito sa paraang inaasahan niya. Sa halip ay parang may kung anong tahimik na pagkilala roon, na para bang sa wakas ay may isang bahagi ng gulo na nabigyan ng pangalan. Sige, sabi nito, sa akin na ulit. Nang hapong sumunod, pagka-uwi niya mula sa opisina, wala na ang wallet sa mesa. Hindi niya alam kung bakit siya huminto sa may pintuan at tumingin sa bakanteng pwesto ng mahigit isang segundo. Dapat yata'y gumaan siya. Sa halip ay may manipis na kaba, parang biglang nabawasan ng panandang nakikita niya araw-araw. Doon niya higit na naunawaan na hindi lamang si Danny ang nasanay sa bagong ayos, siya rin pala, ang bantay, kapag matagal na ang pwesto, ay nahihirapan ding bitawan ang bantayan kahit siya mismo ang humiling. Sa loob ng mga sumunod na araw, hindi naman gumuho ang lahat dahil lamang naibalik na sa asawa niya ang wallet. May mga tanong pa rin siya bago sila mamili, may mga listahan pa rin sa notebook. Ngunit may bahagyang pagluluwag sa tono ng bahay, hindi sa anyo ng ligaya kundi sa paghupa ng isang eksenang paulit-ulit. Minsan, pagkatapos maghugas ng pinggan, nadatnan niyang magkatabi sa mesa sina Danny at Benji, parehong nakayuko sa isang scratch paper habang tinuturuan nitong mag-multiply ang bata gamit ang maliliit na kahon. Hindi nila siya agad napansin, at sa ilang segundong iyon ay tumigil siya sa kusina, may basang kamay at tahimik na dibdib, walang himala sa tanawing iyon. Hindi nabura ang utang, hindi nabawi ang 4 na buwang pagtatago. Ngunit may malungkot na kababaang loob sa paraan ng pag-upo ni Danny, sa tabi ng anak nila, sa tiyaga nitong ulitin ang paliwanag sa 7 times 8, at sa pagitan ng dalawang ordinaryong tunog lapis sa papel at tubig na tumutulo sa plato, ay may naaninag si Lisa na hindi pagbabalik ng dati, kundi ibang anyo ng pananatili. Hindi niya iyon ipinagkatiwala agad sa pag-asa. Ngunit hindi rin niya maikailang may munting bagay na gumalaw. Noong gabi ring iyon, matapos matulog si Benji,
Umupo silang dalawa sa sahig ng sala dahil mas malamig doon kaysa sa kwarto. May tasa siya ng malabnaw na kape, si Danny na may tubig lang. Bumaba na iyong online loan sa huling dalawa, sabi nito. Sa susunod na buwan, baka matapos. Hindi ko sinasabing okay na. Alam ko. At hindi ko ring inaasahan na dahil lang natatapos ang isang utang, tapos na rin ang iba. Sa pagkakataong iyon, siya ang tumingin sa kanya. Anong iba? Matagal sumagot si Danny. Iyong ginawa kong paraan ng pagtingin sayo. Na para kang sasalo kapag hindi ko na kaya. Na pwede kitang ilagay sa dulo ng problema. Kasi nandoon ka naman. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pangungusap mula rito. Hindi dahil hindi ito kayang isipin ni Danny, kundi dahil matagal niya itong nakilala bilang lalaking mas marunong sa kilos kaysa sa paghimay ng sarili. Hindi ko alam kung kailan ko iyon natutunan, dugtong nito. Siguro paunti-unti lang, tuwing may sumasalo, akala mo normal, hanggang sa hindi mo na nakikitang tao pa rin pala iyong sumasalo. Humigop si Liza ng kape kahit malamig na iyon. May pagnanais sa loob niyang lumambot, at kasabay noon ay may agarang takot na baka niloloko niya lang ang sarili. Ilang beses na ba siyang halos maniwala sa mabubuting sandali, para lang maalalang hindi naman mabubuhay sa mga sandaling iyon ang isang buong bahay. Narinig kita, sabi niya sa halip, pero hindi pa iyon sagot. Oo, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko roon. Hindi mo kailangang malaman agad. Natahimik siya. Dahil sa totoo lang, iyon marahil ang kauna-unahang pagkakataon na may sinabi si Danny na hindi humihiling ng kapatawaran, hindi nagsusumamo ng mabilisang ayos, at hindi rin nagpapanggap na may malinaw na susunod na hakbang. Sa simpleng hindi pagpuwersa, may kakaibang espasyong nabuo sa pagitan nila, hindi sapat para tawaging kapayapaan, ngunit sapat para maupuan ng hindi agad tumatayo ang loob niya. Sa pagtatapos ng buwan, nabayaran nila ang isang malaking bahagi ng online loan at nakahabol sa kuryente nang hindi kinailangang galawin ang natitirang pera sa sobre. Nang suriin niya ang laman nito isang gabi sa banyo, bahagyang nabawasan ngunit hindi ubos. Napaupo siya sa takip ng inidoro, hawak ang sobre sa dalawang kamay, at bigla niyang naramdaman hindi lamang ang dati niyang pagkapit dito, kundi ang unti-unting pagbabago ng ibig sabihin nito. Hindi na lamang ito panghinga o pangtakas o pangtabi sa sakuna. Naging paalala rin ito na mayroon pa rin siyang bahagi ng sarili na dapat manatiling kanya, kahit hindi iyon laban sa pamilya kundi para sa kakayahan niyang manatiling tuwid sa loob ng pamilya. Hindi niya alam kung kailan niya tuluyang naunawaan iyon. Marahil noong gabing ibinalik niya ang wallet ni Danny. Marahil noong umuwi si Benji mula field trip na masayang nagkukwento tungkol sa pating at sa malaking kalansay sa museum, habang silang mag-asawa ay parehong nakikinig at walang gustong mauna sa pagsingit ng sariling bigat. Marahil noong narinig niya si Danny na tumanggi sa isang tawag sa labas ng pinto, nagsasabing, hindi ako manghihiram sa bahay para lang pambayad sa ibang utang. Ano man iyon, hindi nito ginawa ang mga bagay na madali. Sa halip, ginawa lamang nitong mas malinaw kung anong uri ng hirap ang kaya pa niyang pasanin at alin ang hindi na. Nang huling Sabado, bago matapos ang buwan, naglabas siya sa umaga habang si Danny ay nagkukumpuni ng tumutulong gripo sa banyo. Maliit na trabaho, paulit-ulit, hindi natatapos ang listahan ng mga dapat ayusin sa bahay na kulang sa pera. Ngunit habang nakayuko siya sa plangga ng puno ng bula, biglang sumagi sa isip niya na ang pinakakinatatakutan pala niya nitong mga nagdaang linggo ay hindi lamang ang pag-ulit ng utang kundi ang posibilidad na sa pagligtas sa pagsasama nila, tuluyan na niyang mawala ang malinaw na pakiramdam ng sarili. Ngayon, habang naririnig niya ang tunog ng wrench at ang mahina ngunit tuloy-tuloy na himig na inihuhuni ni Danny nang hindi na mamalayan, hindi pa rin niya masasabing buo ang tiwala, o payapa ang dibdib, o tapos na ang pagsukat. Ngunit may isang pagbabago na hindi na niya maikakaila, hindi na niya gustong bantayan ang bawat pinto. Gusto na lamang niyang malaman kung alin ang mananatiling bukas at alin ang kailangan na niyang hayaang si Danny mismo ang magsara. Dahil kung may matitira mang anyo ng pagsasamang kaya pa niyang tawaging sa kanila, hindi na iyon iyong laging may isang taong nakaharang sa baha, habang ang isa na may nag-aabang kung aabot pa. Nang sumunod na linggo, dumating ang sahod ng hindi na nila ito sinalubong na parang biyayang bigla, kundi gaya ng isang bagay na kailangang agad hatiin bago pa man ito matawag na kanila. Maaga silang nagising ni Danny noong araw na iyon kahit hindi naman kailangang maaga ang pasok niya, at sa maliit na mesa sa kusina, sa ilalim ng ilaw na medyo nangingitim na ang plastic cover dahil sa usok at alikabok. Inilatag nila ang notebook, ang ilang resibo,
at ang calculator na matagal nang may bitak ang takip ng baterya. Tahimik si Benji na kumakain ng pandesal sa sala at nanonood ng cartoons na mahina ang volume, at sa kung anong paraan ay lalo lamang luminaw kay Liza ang kabigatan ng umagang iyon dahil ordinaryo ang lahat ng tunog sa paligid. Ang kutsarang sumasalpok sa tasa, ang mahina at paulit-ulit na boses mula sa telebisyon, ang tricycle na dumadaan sa labas walang anuman doon ang nagsasabing may isang pagsasama na sinusubukang humanap ng anyong pwede pang tirhan. Ito na lang ang natitira pagkatapos ng kuryente at internet, sabi ni Danny, itinutulak sa kanya ang papel na may mga bilang. Tapos dito iyong para kay Marvin. Tiningnan ni Lisa ang nakasulat, nag-compute ng sarili, saka muling kinuwenta. Dati, sa ganitong tagpo, may lihim na pagtutol sa loob niya. Iyong pakiramdam na bakit kailangang siya ang tumingin ng mabuti samantalang ang mga butas ay hindi naman siya ang gumawa. Ngayon ay mayroon pa ring ganoong tunog sa kailaliman, ngunit mas tahimik na. Hindi dahil napatawad na niya ang lahat, kundi dahil naunawaan niyang ang paulit-ulit na pagtatanong kung bakit sa kanya napupunta ang pagtingin ng mabuti, ay hindi na rin nakatutulong sa anumang dapat pang isalba. Kulang pa rin ng kaunti, para sa huling hulog sa online loan. Sabi niya matapos ang ilang sandali, oo, baka kailangan kong mag-overtime sa Sabado. Tumango siya. At kay Jojo, mabilis tumingin si Danny sa kanya. Hindi ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan, ngunit bihira na nitong kusang pumasok sa usapan mula noong araw na tinanggihan ito sa sala. Wala, sabi nito. Wala akong binigay, wala akong ipinangako. Tumawag ba? Noong isang gabi, at sinabi ko lang na hindi talaga kaya, hindi na siya nagtanong pa. Hindi dahil wala siyang gustong malaman kundi dahil may bahagi sa kanya na pagod ng bumuo ng moral na balangkas para sa bawat desisyong may kaugnayan sa mga kamag-anak ni Danny. Alam niyang hindi naman nawawala ng ganun kadali ang utang na loob, ang hiya, ang likas na paghila ng sariling dugo, lalo na sa kulturang matagal ng sinanay sa pagtingin, na ang nakaaangat ng bahagya ang siyang sasalo sa mga nahihirapang kapatid. Ngunit alam din niyang ang mismong lohikang iyon ang matagal na ring umuubos sa maraming bahay na katulad nila, iyong hindi naman mayaman ngunit laging inaakalang may mailalabas dahil marunong magtiis ang nasa loob. Hindi niya gustong sabihin ito ng buo kay Danny dahil baka magtunog lektura, at matagal na rin siyang sawa sa sarili niyang boses kapag ito ang anyo. Sa halip ay ibinalik niya ang papel at sinabing, kung may overtime ka sa Sabado, ako na lang maghahatid kay Benji sa library program. Kaya ko pa rin naman kung ako na. Naputol si Danny at tumango. Sa maliliit na desisyong iyon unti-unting nakikita ni Liza ang bago nilang ayos, hindi na basta siya ang kusang sumasalo, at hindi na rin si Danny ang kusang umaasa. Sa halip ay may mga pangungusap na maikli, malinaw, at hindi na muna pinipilit maging mas mabait kaysa dapat. Hindi iyon lambing. Ngunit minsan, mas matapat iyon kaysa lambing. Dumaan ang mga araw na hindi mabilis, ngunit hindi na rin kasing bigat ng mga unang linggo matapos mabunyag ang lahat. Nariyan pa rin ang utang, ang mga hulog, ang bahagyang pangangailangang pigilan ang sarili sa bawat di inaasahang gastos, ngunit unti-unting nagkaroon ng ritmo ang pagbawas. Naglaho na ang notebook sa sentro ng mesa sa bawat pagkain. Itinabi na lamang iyon sa isang drawer at inilalabas tuwing Biyernes ng gabi o kung may bayaring paparating. Hindi na rin hinahanap ng mata niya ang wallet ni Danny dahil natutunan na niyang hindi kailangang may nakalantad na pruweba para maalala ang anumang dapat bantayan. Sa halip, ang mas mahirap niyang pinag-aaralan ay kung kailan siya kailangang tumigil sa loob ng sariling isip, kung kailan niya sasabihing sapat na ang narinig at hindi na kailangang habulin pa ang bawat maliit na kilos para tiyakin kung may bahid ng dati. Hindi niya ito laging kaya. Minsan, kapag may naantalang uwi si Danny ng lampas kalahating oras sa sinabi nito, may biglang malamig na guhit pa ring gumuguhit mula sikmura hanggang dibdib niya. Minsan, kapag naririnig niya ang tunog ng cellphone nitong nagva-vibrate sa bulsa, habang naghuhugas ito ng pinggan, kailangan niyang paalalahanan ang sariling hindi niya trabaho ang dumiretso roon, at tingnan kung sino ang tumatawag. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, ay alam na niya ang pangalan ng ganitong sandali. Hindi na niya ito tinatawag na intuition, gaya ng minsang ginawa niya noong mas gusto niyang paniwala ang likas lamang sa isang asawa, ang makadama, kapag may lihim. Tinatawag na niya itong takot, at sa simpleng pagbibigay ng tamang pangalan, may kaunting paghina ang kapangyarihan nito. Isang Biyernes ng gabi, umuwi si Benji mula school na may dalang papel tungkol sa Recognition Day. Hindi naman honor student ang anak nila sa paraang palaging may medalya, ngunit masipag ito at maayos ang grades. At sa pagkakataong iyon ay may special mention dahil sa improvement sa math,
Natuwa si Danny ng totoo, iyong hindi lamang ngiting iniaalok sa bata kundi may liwanag sa buong mukha. Sabi ko sa'yo, kaya mo iyan, paulit-ulit nitong sabi habang hinihimas ang buhok ng anak. Si Benji na may nagkukunwaring hindi gaanong naapektuhan, ngunit halatang tuwang-tuwa. Habang naghahain si Liza ng hapunan, pinakinggan niya ang usapan ng mag-ama tungkol sa simpleng handa sa Recognition Day, pansit daw at iced tea, wala nang iba dahil sabi rin ng teacher ay simple lang naman. Sa kung anong dahilan, bigla siyang kinurot ng lungkot. Hindi dahil sa Recognition Day kundi dahil naisip niyang ito ang mga bagay na madali sanang pagtuunan kung hindi nagkaroon ng mga buwan na halos lahat ng usapan ay umiikot sa utang, due date, at pag-iwas sa susunod na pagkadulas. Naisip niya rin kahit gaano kabait at kasipag si Benji, may bahagi ng pagkabata nitong dumikit na sa kanilang panahong ito ang mga gabing hindi man tahasang nag-away ang magulang niya sa harap niya. Ngunit sapat ang lamig ng hangin upang maramdaman ng isang bata na may hindi maayos, hindi niya alam kung gaano kalaki ang naipon nito sa anak nila, at marahil iyon ang isa sa mga bagay na mananatiling hindi masukat. Kinagabihan, matapos matulog si Benji, inilabas ni Danny mula sa drawer ang notebook. Isa na lang talaga, sabi nito, tinutukoy ang huling malaking bayarin. Kapag nasunod itong overtime bukas at iyong partial next week, matatapos na. Tiningnan niya ang pahina at nakita niyang totoo nga. Nandoon ang huling halaga, mas maliit na kaysa dati, ngunit sapat pa rin para ipaalala ang mga buwang kinain nito mula sa bahay nila. Hindi siya natuwa agad, sa halip, naramdaman niyang para siyang nakatayo sa pinto ng isang kuwartong matagal niyang gustong malisan, ngunit nang naroroon na ang hawakan sa kamay niya, ay biglang hindi niya alam kung ano ang itsura ng kabilang silid. Kapag natapos, sabi niya, "Huwag mong isipin na dahil tapos na iyon, tapos na rin lahat. Hindi ko iisipin, hindi ako nagbabanta, alam ko." Umupo si Danny sa kabilang silya. Natuto na akong may mga bagay na hindi naaayos sa petsa. Nilingon niya ito, at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakaramdam ng inis sa mga ganitong pangungusap. Hindi dahil tama o sapat ang mga ito, kundi dahil may pagbabago talaga sa paraan ng pagsasalita ni Danny, mas mabagal, mas hindi naghahabol ng kapatawaran. Mas handang iwan ang mga pangungusap na walang agarang gantimpala. Minsan, sabi niya pagkaraan, iniisip ko kung ano ang gusto kong maramdaman kapag natapos na iyan. Hindi kumibo si Danny. Akala ko noon, kapag nabawasan ang utang, kusa akong giginhawa, pero hindi pala ganoon kasimple. Ano ang meron? Tanong nito, marahan. Hindi siya agad sumagot. Ang totoo, mahirap bigkasin ang mga bagay na matagal mo nang dinadala sa loob dahil sa oras na sabihin mo. Kailangan mong tanggapin na hindi lamang sila dumaan, kundi nanatili. Parang natatakot akong kapag gumaan, doon ko lang mararamdaman ng buo kung gaano ako napagod, sabi niya sa wakas. Matagal na nahimik si Danny bago nagtanong, at galit. Sumandal si Liza sa sandalan ng silya at tumingin sa kisame. Hindi ko alam kung galit pa ang tamang salita. Minsan oo, minsan hindi. Minsan parang may napunit lang na hindi ko na pinipilit tahiin sa dating guhit. Hindi siya tumingin dito matapos sabihin iyon. Ngunit narinig niya ang marahang paghinga ni Danny, at sa katahimikang sumunod, ay alam niyang may naabot ang pangungusap na iyon na hindi kayang abutin ng mga mas simpleng sabi tulad ng okay lang o hindi pa. Kinabukasan ay maaga itong umalis para sa overtime, at si Liza naman ang sumama kay Benji sa library program sa barangay hall. Habang pinapanood niya ang anak na nakaupo sa maliit na monoblock chair, nakikinig sa volunteer na nagbabasa ng kwento tungkol sa isang batang nangolekta ng mga nawawalang bagay, naisip niya kung paanong ang mga nawawala sa totoong buhay ay hindi laging bagay na nahuhulog sa sahig o nalilimutan sa jeep. Minsan tiwala, minsan anyo ng loob. Minsan simpleng pakiramdam na ang taong katabi mo sa kama ay wala sa kabilang panig ng isang lihim. Sa paligid niya, may ibang nanay at lola na may bitbit na pamaypay at bote ng tubig, may mga batang pasulyap-sulyap sa pinto, may amoy ng alikabok at lumang libro. At sa ordinaryong init ng hapon na iyon ay napag-isip-isip niyang marahil matagal niya ring pinilit hanapin ang isang malaking sagot sa bagay na hindi naman ganoon kumikilos. Hindi siguro darating ang isang araw na gigising siya at biglang buo na uli ang lahat. Marahil ang mas totoo ay may mga araw na mas kaya niya, may mga araw na hindi, at sa gitna noon ay kailangang mamili kung aling mga anyo ng pananatili ang hindi sumisira sa kanya. Nang matapos ang program at nagmeryenda sila ni Benji ng tigi-isang siopaw sa labas, tuwang-tuwa ang bata sa librong pinahiram sa kanya, tungkol sa solar system. "Ma, pwede ko bang tapusin agad mamaya?" Tanong nito. "Pwede," sabi niya. "Basta homework muna."
Tutulungan ako ni Papa. Napatingin siya sa bata, kung maaga siyang makauwi. Tumango si Benji at muling binalikan ang libro. Napakasimple ng tanong, ngunit may kung anong dahan-dahang lumubog sa loob ni Liza, hindi bigat, hindi gaan, kundi isang pag-alam na ang marami sa mga magiging desisyon niya mula rito ay hindi lamang tungkol sa pera, o sa asawa, o sa sarili, kundi sa uri ng tahanang unti-unti nilang ipapakita sa anak nila bilang normal. Ayaw na niyang ang normal ay laging may isang tahimik na babae na nagtatago ng panghinga sa sobre at isang lalaking natututo lamang magsabi ng totoo kapag wala nang maililihim. Ngunit ayaw din niyang gawing palabas ang pagsasarado ng sugat para lamang makitang buo sa paningin ng bata ang pamilya. Ang mga batang katulad ni Benji, alam niya na ngayon, ay mas nakikinig sa himig kaysa sa script. Nang gabing iyon, umuwi si Danny na mas haggard kaysa karaniwan, ngunit may kakaibang tuwid sa katawan. Iyong anyong pagod na hindi binubuhat ng pag-iwas. Pagkapasok pa lang, inilabas na nito ang envelope ng overtime pay at inilapag sa mesa kasama ng resibo ng pamasahe at pagkaing kinain. Hindi niya hinawakan agad. Habang naghuhugas ito ng kamay, sinabi nitong, "Pwede na bukas iyong huli." Hindi siya sumagot kaagad. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog si Benji na hawak pa ang librong hiniram, umupo silang dalawa sa sala, hindi malamig ang gabi. Sa katunayan ay medyo malagkit ang hangin, at may mga batang naglalaro pa sa eskinita kahit lampas 9:00 na. Ngunit sa loob ng bahay nila ay may isang uri ng katahimikan na hindi na nakakakaba sa paraan ng dati. "Bukas babayaran ko na," sabi ni Danny. "Kasama ka ba?" Tiningnan niya ito. Dati, malamang sumama siya, hindi para masaksihan ang pagbabayad kundi para tiyaking nangyari nga. Ngayon, naisip niya ang tanong ng mas matagal. "Hindi," sabi niya. "Ikaw na." Tumango si Danny. Ngunit hindi ito mukhang magaan. "Okay. At huwag mo iyong dadalhin na parang test." "Hindi. Kasi kung ganoon, parang ako pa rin ang nagbabantay." "Hindi na," sagot nito. "Hindi na dapat." Kinabukasan, umalis si Danny na may dalang eksaktong halaga para sa huling bayarin. Buong araw, sinubukan ni Liza na magtrabaho ng normal. May 3 voucher na kailangang i-review, may supplier na humihingi ng updated statement, may office mate na nagtatanong kung sasama raw ba siya sa simpleng despedida sa pantry sa Biyernes. Sumagot siya, tumango, nag-compute, nag-print, at ginawa ang lahat ng karaniwang kilos ng isang ordinaryong araw, ngunit may manipis na kurot sa ilalim ng dibdib niya na hindi niya maipagkakaila. Hindi iyon kilig, hindi kaba lamang, at lalong hindi pag-asa. Marahil iyon ang anyo ng pagtanggap na may isang yugto na nagtatapos, ngunit hindi ka sigurado kung anong bahagi mo ang kasama sa pagtatapos. Bandang 4:00, nag-message si Danny, "Bayad na." Wala nang balance, tiningnan niya ang mensahe ng matagal. Wala na sanang dahilan para hindi siya makaramdam ng ginhawa. Ito na iyong mga gabing inisip niya noon habang nagsisiksik ng 500 sa sobre. Iyong sandaling hindi na kailangan ng bagong listahan ng due, hindi na kailangan ng panibagong paliwanag sa may-ari ng apartment, hindi na kailangan ng dagdag na pangako sa taong nagpautang. Ngunit sa halip na saya, ang unang dumating ay isang malalim na paghinga, na parang nanggaling sa lugar sa loob niya, na ilang buwan ding hindi niya magalaw, pagkatapos noon ay pagod. Hindi dramatikong pagod, hindi iyong may gustong umiyak sa banyo, kundi tahimik na pagkapagod na para bang may mabigat na timba, na matagal niyang buhat, at sakalang niya napansing nanginginig ang mga braso ng maibaba na. Hindi siya agad nag-reply. Pag-uwi niya, naabutan niyang bumibili si Danny ng yelo sa tindahan, para may malamig na tubig si Benji. May bahagyang ngiti sa mukha nito nang makita siya, ngunit pigil, na para bang ayaw nitong pangunahan ang anumang dapat niyang maramdaman. Sa hapunan, masaya si Benji dahil natapos niya ang librong tungkol sa planets, at gusto raw niyang maging astronaut noon kahit sandali lang. Tumawa si Danny. Tumawa rin si Liza. At sa pagtawang iyon, may biglang tusok sa likod ng lalamunan niya dahil napagtanto niyang kaya pala nilang tumawa ng ganito nang hindi dumadaan sa notebook, sa listahan, sa resibo. Nariyan pa rin ang alaala ng lahat, ngunit hindi na ito nakauna sa mesa. Nang matulog ang bata at tumahimik ang bahay, inilabas niya ang sobre mula sa ilalim ng kama at dinala sa sala, umupo siya sa sahig. Maya-maya, lumabas din si Danny mula sa banyo, natuyuan ang buhok ng tuwalya. "Ano iyan?" tanong nito. "Iyong natira." Hindi niya binuksan agad ang sobre. Hinawakan lamang niya sa 2 kamay na para bang susukat siya hindi ng pera kundi ng sarili niyang desisyon. "Naisip ko," sabi niya, "na hindi ko na gustong itago ito, ng parang lihim na laban sa'yo."
Hindi kumilos si Danny, pero hindi rin ibig sabihin na wala na akong sarili kong panghawak. Umupo ito sa tapat niya, mabagal. Ano ang gusto mong gawin? Mahabang katahimikan ang nauna. Sa mga nakaraang buwan, marami ng sandaling dapat sana ito ang tanong na gusto niyang marinig. Ano ang gusto mo? Ikaw ang magsabi. Ikaw ang pumili. Ngunit ngayong naroroon na, mas malinaw sa kanya na hindi naman pala siya naghihintay ng permiso. Ang hinihintay niya ay ang kakayahang magsalita ng hindi kinakailangang maging malupit o magmukhang mahina. Magbubukas ako ng account sa pangalan ko, sabi niya sa wakas. Hindi para itago, hindi para iwan ka. Para lang may parte ng pera na malinaw na nakalaan sa emergency ni na Benji at sa akin. At alam mo iyon mula simula, hindi na sobre sa ilalim ng kama. Hindi na lihim. Pero hindi rin pera na pwedeng galawin ng basta, dahil may biglang pangangailangan ang iba. Tinitigan siya ni Danny, at sa mga mata nito ay may kung anong mabilis na dumaan, siguro hiya, siguro lungkot, siguro pagkilala sa laki ng desisyong naroroon. Tama, sabi nito. Isang salita lamang. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi niya naramdaman na masyadong maliit ito para sa bigat ng usapan. At iyong budget ng bahay, dugtong niya, gagawin nating malinaw buwan-buwan. Hindi dahil gusto kitang bantayan, kundi dahil ayoko nang bumalik sa pakiramdam na may sarili kang kwento ng pera na hindi ko alam. Oo, at kapag may kapatid o kamag-anak na manghihiram, hindi mo sasagutin agad, kahit naaawa ka. Kahit napapahiya ka. Pag-uusapan muna. Oo. At kung may maramdaman kang bumabalik iyon iyong pagnanais na magtago, hindi lang sa sugal, kahit anong anyo sasabihin mo bago pa lumaki. Sa pagkakataong ito, mas matagal bago sumagot si Danny. Susubukan ko, sabi nito. Dati, maaaring masaktan siya na susubukan lamang at hindi gagawin ko. Ngayon, sa halip na masaktan, may maliit na paggalang siyang naramdaman. Marahil dahil iyon ang pinakatapat na salitang maaari nitong ibigay. Walang sino man ang makapangangako sa sarili nang buo matapos ang ganitong uri ng pagkasira. Ang magagawa lamang ay ang huwag ng magsinungaling tungkol sa antas ng kahinaan. Binuksan ni Liza ang sobre at binilang ang laman, saka hinati sa dalawang bahagi, isa para ideposito sa bagong account kapag nakapunta siya sa bangko, at isa na mananatili munang cash para sa agarang pangangailangan sa bahay at sa school expenses ni Benji. Habang ginagawa niya iyon sa harap ni Danny, wala sa kanilang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon ay may bagay na mas malinis kaysa sa mga katahimikang dinaanan nila nitong mga buwan. Hindi pa ring payapa, hindi pa ring magaan, ngunit hindi na rin lihim. Nang mailagay na niya muli ang pera sa dalawang hiwalay na envelope, sa kanya itinulak ang isang maliit na piraso ng papel kay Danny. Isulat mo, sabi niya. Ano? Iyong huli mong binayaran, para kumpleto. Kinuha nito ang ballpen at isinulat sa notebook ang petsa at ang katagang fully paid. Napakaliit ng kilos na iyon, halos katawa-tawa kung ihahambing sa dami ng tensyong dinaanan nila, ngunit habang pinapanood niya ang kamay ni Danny na sumusulat ng maingat, may kung anong dahan-dahang lumuwag sa loob niya. Hindi dahil nabawi na ang dati. Hindi iyon babalik, alam na niya ngayon. Ang nabuo sa pagitan nila ay hindi pagbalik kundi ibang bagay, isang anyo ng pagsasamang mas walang ilusyon, mas hindi madaling tawaging maganda, ngunit marahil mas totoo sa hangganan ng bawat isa. Sa mga sumunod na araw, hindi naman nagmistulang bagong buhay ang bahay nila. Nagpatuloy ang trabaho, ang baon, ang recognition day ni Benji, na talagang simple lamang ngunit masaya, ang paminsan-minsang pagkapiko ni Liza kapag may kalat sa sala, ang tahimik na pagod ni Danny tuwing umuuwi galing site, ang pangangailangan pa ring magtipid dahil ang pagkawala ng utang ay hindi naman biglang nagparami ng pera. May ilang gabi pa ring nagigising si Liza at humahawak sa gilid ng unan na parang hinahanap ang lumang tensyon. May ilang umaga namang nakikita niya si Danny na nakatulala ng ilang segundo sa harap ng kape bago bumalik sa sarili. Hindi niya tinatanong palagi kung ano ang iniisip nito. Natutunan niyang may mga bagay na kailangang may puwang na hindi agad sinasalakay at may mga katahimikan ding hindi pagtatago, kundi simpleng pahinga mula sa paglilinaw ng lahat. Isang gabi, habang pinapatay niya ang ilaw sa kusina, nadatnan niyang bukas ang bintana at pumapasok ang mahinang hangin na amoy alikabok at ulan mula sa malayo. Nasa sala si Danny, tulog na si Benji sa kwarto, at ang mesa ay wala ng notebook, wala ng wallet na naka-exhibit, wala ng resibong kailangang suriin agad. May bakanting espasyo lamang sa gitna na parang ordinaryong mesa ulit. Huminto siya roon ng ilang sandali, nakahawak sa switch, at naisip niyang marahil ito ang pinakamalapit sa kapayapaan na kaya niyang tanggapin sa ngayon.
Hindi ang pakiramdam na ligtas na sila sa lahat. Hindi ang ilusyon na hindi na muling magkakamali ang sinuman. Kundi ang simpleng katotohanang sa wakas ay wala ng bagay sa gitna ng bahay na kailangang magsilbing bantay kapalit ng tiwala. Nang humiga siya sa kama, naramdaman niyang gumalaw si Danny sa tabi niya. Hindi lumalapit, hindi rin lumalayo. Sa dilim, sinabi nitong, "Salamat sa hindi pag-alis." Hindi siya agad sumagot. Dahil ang totoo, matagal niyang pinag-isipan kung ang pananatili ba ay kabutihan, pagod, takot, o pag-ibig na nagbago na ng anyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang kabuuan. Ngunit alam niyang hindi na siya nananatili sa parehong paraan ng dati. "Huwag mong gawing simpleng sagot iyan," sabi niya ng marahan. "Hindi. At huwag mo ring iisipin na dahil nandito ako, hindi na ako pwedeng mapagod." "Hindi ko iisipin." Tumango siya kahit hindi naman nito makikita sa dilim. Pagkaraan ng ilang sandali, pumikit siya at pinakinggan ang mahinang ugong ng electric fan, ang malayong tahol ng aso sa eskinita, at ang sariling dibdib na sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming buwan, ay hindi mabigat sa paraang kailangan niyang pagtiisan kada paghinga. Hindi pa ito gaan. Hindi rin tiyak. Ngunit sapat upang maunawaan niyang may mga tahanang hindi inililigtas ng isang malaking paghingi ng tawad o ng iisang pagbabayad ng utang, kundi ng mabagal at paulit-ulit na pagtanggap sa hangganan ng bawat tao sa loob nito. At kung may anumang natitira sa kanila mula sa mga buwang halos hindi nila matawid, marahil iyon ang pinakamalapit na anyo ng pag-asa na kaya niyang hawakan ng hindi na kailangang itago.